Inay, maligayang pagre-retiro. Inay, nagretiro na kayo ngayon, sa wakas ay makakalipat na kayo sa aking bahay. Chow Chan Shaori, ano ba to? Sabi ko na nga, huwag masyadong maingay. Inay, napakasimple na nga namin. Ang sinakyan kong motor ngayon ay ang tanging motor ko na wala pang 1,000,000. Para ipagdiwang ang inyong pagre-retiro, sinigurado naming hindi kami nagpasikat. Tama, tingnan ninyo ang mga regalong ito, mga bagat ginto lang naman. Pinaghirapan ninyo kaming palakihin. Paano kami makakabawi sa inyo? Dapat lang yan, walang-wala ang mga bagay na ito. Mga anak, alam kong mabuti ang intensyon ninyo pero kaya ko pa namang magtrabaho. Hindi ko kailangan ng sustento ninyo tsaka. Nakahanap na ako ng bagong trabaho, naglinis sa isang restaurant. Kasama ang aking pensyon, sapat na iyon para sa amin ni Laufang para mabuhay ng maayos. Inay, talaga bang gusto mong makasama si Tio Fang? Ganun ba? Si ate ay tiyak na hindi papayag. Oo nga, Inay, mukhang mabait at simple si Ginoong Fang, pero sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya, hindi siya karapat-dapat sa inyo. Mga anak, pagdating sa pag-ibig, alam ko ang ginagawa ko. Si Laufang ay mabuting tao at mabuti siya sa akin. Kaming dalawa, nagtutulungan lang kami sa buhay. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Mauna na ako, ha? Nanay, Masakit ang balikat at leeg ni Laufang, kaya ang massage device na ito ay sakto para sa kanya. Madam, bakit ka nandito ulit sa trabaho? Liwege Grand Hotel. Huwag mo na akong tawaging madam sa hinaharap. Ngayon, ako ay isang ordinaryong tagalinis lang. Naiintindihan mo ba? Ina siya ng chairman ng grupo, pero gusto pa ring magtrabaho bilang tagalinis sa sarili nilang hotel. Ang mundo ng mga mayayaman talagang mahirap unawain. Ito ang pinakasikat na Grand Hotel sa Binjo. Lahat ng uri ng pagkain nandito. Kung ano man ang maisip mo, kaya nilang gawin. Lily, birthday mo ngayon. Anong gusto mong kainin? Order ka lang. Ako ang bahala. Salamat, Tita Hongyu. Sana ikaw na lang ang napangasawa ng tatay ko. Ate Hongyu, narinig ko. Members only ang restaurant na ito. Kung wala kang net assets na 10,000,000 pataas, hindi ka talaga makakapasok. Chowdy, marami ka palang alam. Hongyu, huwag na. Masyadong magastos yan para sa'yo. Laufang, anong klaseng samahan ba meron tayo? Bakit ka pa nahihiya? Ay naku, tara na, pasok na tayo. Laufang, di ba yan ang nobya mo? Bakit siya nandito nagtatrabaho bilang tagalinis? Nobya ng tatay ko? Paano naman mangyayari yun ang kuya ko? Maghahanap ng tagalinis na nobya? Ay, totoo ba ang sinabi ni Tita Hongyu? Magandang araw po. Ikaw, tawagin mo siya para magserbisyo. Ngayon din, agad. Opo. Matandang babae, may bisita dyan. Tinawag ka para puntahan, hindi sila magalang. Hindi kaya nakasakit ka ng damdamin ng iba? Ayos lang. Pupunta ako mamaya. Lily, ito ang Yuege Hotel, ang pinakasikat na Tingyue private room. Tara, pasok tayo. Sige. Kumusta po, Ginang? Ito ay eksklusibong silid para sa SVP. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Kami ang VIP dito. Bakit hindi kami pwedeng pumasok? Paumanhin po, Ginang. Ito ang patakaran ng aming restaurant. Alam mo ba kung sino ako? Tawagin niyo ang manager niyo. Miss Hongyu, huwag na lang. Pwede naman tayo sa lobby kumain. Ayaw ko. Gusto kong pumasok sa silid na ito. Tumabi ka. Ano ang nangyayari? Manager Feng gusto pumasok ng mga VIP na ito sa Tingyue private room. Bilisan ninyo at buksan ang pinto. Gusto naming pumasok sa silid na ito. Ang ginang na ito, ang card na hawak ninyo ay ordinaryong VIP card. Kung gusto pumasok sa Tingyue private room, kailangan ng SVIP para makapasok. Laufang. Laufang, bakit ka nandito? Ruoyuan. Kasama ko ang kapatid kong babae at anak kong babae. Kumakain dito. Narinig mo ba? I-arrange mo ang Tingyue private room para sa akin. Tuloy po kayo. Mas maayos na ito. Miss Hongyu, ang galing mo naman. Nagawa mong dalhin kami dito, sa pinakasikat na Tingyue private room sa Binjo. Siyempre naman, si Miss Hongyu ay isang babaeng negosyante. Talagang, isang mayamang babae. Hindi tulad ng iba. Pagdating, kumakain na lang ng handa. Ruoyuan, anong ginagawa mo rito? Nagretiro na kasi ako, walang magawa. Kaya naghanap ako ng trabaho dito sa restaurant. Chow Di Lily, ipapakilala ko ng formal sa inyo.
Ito si bagong partner ko sa buhay. Yao Ruo Yuan, ito ang kapatid kong babae si Fang Di. Ito naman ang anak kong babae si Fang Lili. Ito si kaibigan kong si Kong Hongyu. Shawdi, Lily, kumusta kayo? Huwag mo akong tawaging Lily. Parang ang corny pakinggan. Pa, kailan ka pa nagkaroon ng nobya? Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Balak ko sanang ipakilala siya sa inyo sa tamang panahon. Hindi ko inakala na magkikita kami dito. Ang poor looking talaga. Kuya, paano mo nagawa tong trabahong to? Umupo ka na dyan. Okay lang, ako na. Ikaw ang umupo. Kuya, ang panlasa mo, bakit biglang naging ganito kababa? May maganda't matalinong ate Hongyu, tapos kukuha ka ng basurero? Ang estado niya, bagay ba sa'yo? Xiaodi, anong sinasabi mo? Guro dati si Ruo Yuan sa isang paaralan. Magpakita ka ng respeto sa kanya. Ano naman kung guro siya dati? Si Ate Hongyu namin, negosyante pa. Tingnan mo, naghahanda siya ng pagkain, mga mamahaling pagkain ang ini-order. Siya? Kaya ba niya? Yao Royuan, araw-araw kang nagtatrabaho dito sa mamahaling restaurant. May pera ka bang pambili ng sarili mong pagkain? Ate Hongyu, masyado mo siyang pinagkakatiwalaan. Katulad niya, kakain dito? Hindi bababa sa 20,000 ang isang kainang to. Ang kanyang sweldo, ilang libo lang kada buwan. Para makakain ng isang beses, baka isang taon pa ang ipon niya. Napakababa ng sweldo, kaya aasa lang yan sa tatay ko. Yao Ruo Yuan, may anak ka ba? Ilang taon na ang anak mo? May isa akong anak na babae at 3 anak na lalaki. Mga kasing edad mo na. 3 anak na lalaki? Eh di ibig sabihin, kailangan mong bigyan ng bahay at sasakyan bawat isa, pati bigay kaya. Kaya pala kahit retired ka na, kailangan mo pang magtrabaho. Hindi tulad ni Ate Hongyu, may sarili siyang kumpanya, may sasakyan, bahay at ipon. Talagang mayaman. Lily, bakit mo sinasabi niyan? Kuya, katulad niya, mauubos ang mga ipon mo at hindi pa ito sasapat. Magagaling ang 4 kong anak. Hindi ko na kailangang mag-alala sa kanila. Mayroon pa akong pensyon. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Ang ganda ng salita, pero ganun ba talaga? Fang Lili, Tita Ruo Yuan ang tawag sa kanya. Mas matanda siya sa iyo. Kapag nagsasalita sa nakatatanda, maaari bang magpakita ng respeto? Ayos lang, Laufang. Huwag mo nang pagalitan ng bata. Oo nga pala. Ito ay para sa'yo. Hindi ba lagi mong sinasabi na masakit ang balikat at leeg mo? Bumili ako ng massager para sa'yo. Salamat, Royan. Sik, ano ba yung walang kwentang bagay na yan? Huwag mong ipasa sa kuya ko ang mga produktong walang lisensya. Hindi ito produktong walang lisensya. Pinabili ko ito sa kaibigan ko mula pa sa ibang bansa. At saka, ginamit dito ang pinakabagong teknolohiya sa buong mundo. Ito, hindi pa ito na ilalabas sa merkado. Ang galing mo namang mag-imbento. Xiaodi, kumain ka na lang. Ruo Yuan, ang regalo mong ibinigay, gustong gusto ko. Gagamitin ko ito ng madalas. Kapag kumakain ng walang inumin, parang may kulang. Baka naman pwede mong orderan kami ng alak. Tita Hongyu, pinapabili mo siya ng alak? Isang tagalinis lang siya, maiintindihan ba niya ang alak? Pasensya na. Nakalimutan ko. Unang beses mo kumain sa ganitong magarbong private room, di ba? Ang menu dito, Ingles lahat ang nakasulat dito. At ang presyo ng alak dito, baka matakot ka pa. Ako na lang ang mag-o-order. Servidora, bigyan mo ako ng pinakamahal na alak dito. Ito rin ang madalas kong inumin. Feiday 77. Sige po, ma'am. Yao Royuan, nandito ka pala. Araw-araw tagalinis ka lang. Ang hirap siguro nun. Hindi mo ba naisip na magpalit ng trabaho? Tita Hongyu, tulad niyang matandang guro, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Hindi siya katulad ninyo na may-ari ng negosyo. Sa edad niyang yan, kung maghahanap siya ng trabaho, saan ba siya tatanggapin? Ang restaurant na ito ay mabait na nagbigay sa kanya ng trabahong paglilinis. Mabuti na ngayon. Anong problema? Hindi ba pwedeng sabihin ang totoo? Tama nga. Kuya, Lily, tama ang sinasabi niya. Sa edad niya, dapat nasa bahay na lang siya nag-aalaga ng mga apo at nagpapahinga. Pero tingnan mo siya. Lampas kalahati na ng buhay, naghahanap pa rin ng trabaho. Ibig sabihin, ang pamilya nila ay talagang naghihirap na. Kaya, Kinangyaw, sana ay maintindihan mo na sa estado mo, hindi ka bagay para sa kuya ko. Nakikiusap din ako na huwag mo kaming pabigatan sa pamilya Fang. Ma'am, ito po ang in-order ninyong Feiday 77. Isalin mo. Sana'y masiyahan kayo. Tikman mo rin. Kumpara sa Chateau Lafite Rothschild na regalo sa akin ng anak ko, napakalayo ng agwat.
Ang mga bagay na para sa mataas na lipunan, hindi mo yata sanay inumin, no? Ginang Yao, sa pag-inom mo pa lang ng alak, makikita na ang pagitan ninyo at ni Tita Hongyu. May malalim na bangin sa pagitan ninyo. Kaya payo ko sa'yo, maging matino ka at huwag mong guluhin si Papa. Tapos ka na ba? Umalis na tayo. Tara na. Alis na. Royuan ang kapatid kong babae at ang anak kong babae bata pa sila. Huwag mo silang pansinin. Kuya, alis na tayo. Baka may sasabihin pa sila. Hintayin na lang natin sila sa labas. Royuan, huwag mong isipin ng labis. Si Xiao Di at Lily hindi naman sila ganyan palagi. Kasalanan ko, hindi ko sila naituro ng maayos. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanila. Ayos lang, Lao Fang. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip nila tungkol sa akin. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Basta nandito ka sa tabi ko. Sapat na yon para sa akin. Royuan, napakabuti mo, huwag kang mag-alala. Kahit anong pagtutol ang gawin nila, hindi kita iiwan. Ipapakita ko sa'yo sa pamamagitan ng aksyon. Alam ko. Naghihintay pa rin sila sa'yo. Pumunta ka na. Si... Hoy! Lao Fang. Lao Fang, nahulog ang regalo ko para sa'yo. Ang bagay na ito mas mabuti pa na itago mo na lang. Hindi ba? Fang Di, grabe ka talaga. Ito ay isang bagay mula sa puso ni Royuan. Paano mo nasira ito? At ikaw, Lily? Anong klaseng ugali yan kay Tita Royuan? Wala ka bang kahit paggalang ng nakababata sa nakatatanda? Tama na, Lao Fang. Huwag ka nang magalit. Kayong dalawa, makinig kayong mabuti. Sa puso ko ngayon si Royuan lang ang nandoon. Kaya kayong dalawa sa kanya magpakita kayo ng respeto. Pamangkin, ang kasintahan ng tatay mo, parang dikit na dikit. Anong gagawin natin? Okay lang. Ako na ang bahala. Kuya, alis na tayo. Royuan, bata pa, hindi pa maalam. Huwag mo silang pansinin. Huwag kang mag-alala. Sa'yo lang ang puso ko. Naiintindihan ko. Pinagmamadali ka na nila. Sumakay ka na. Kumusta? Sana ay masiyahan kayo. Lily, hinanap mo ako. May kailangan ka ba? Kung ganito ang tanong mo, diretsahan na lang ako. Hindi kayo bagay ng tatay ko. Hindi ka rin gusto ng pamilya namin. Kung mahiya ka, umalis ka na. Huwag mong gawing mahirap para sa lahat. May 100,000 dito sa card na ito. Sapat na yan para sa pagtanda mo. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ito ba ang gusto ng tatay mo? Yao Royuan, payo ko sa'yo, kilalanin mo ang sarili mo. Nakita mo na rin sa restaurant, si Tita Hongyu namin, hindi lang maganda at saka may sarili pa siyang kumpanya. Siya lang ang bagay na bagay sa tatay ko. Pasensya na. Nakalimutan ko, siguro ito ang unang beses mo na kumain sa ganito kayang private room, di ba? Kung Hongyu, di ba? Mabuti naman at may mata ka. Ang katulad lang ng mayamang babaeng tulad ni Tita Hongyu ang karapat-dapat sa tatay ko. Ang kalagayan mo naman kumpara sa amin ay magkaiba ang mundo. Huwag ka nang mangarap na umakyat. Lily, hindi mo alam ang buong detalye. Naguhusga ka na agad. Alam mo ba kung ano talaga ang kalagayan ng pamilya ko? Alam ko, may 4 kang anak. Ikaw naman, hindi rin madali. Pagkatapos magretiro, kailangan pang magtrabaho para madagdagan ang kita ng pamilya. Pero hindi naman charity ang aming pamilya. Wala kaming obligasyon na tumulong sa may hirap. Bukod pa, ang tatay ko ay malapit nang pumunta sa ibang bansa para mag-aral. Wala kayong patutunguhan. Pupunta sa ibang bansa? Bakit kailanman ay hindi mo sinabi sa akin? Fang, narinig ko kay Lily na pupunta ka sa ibang bansa para mag-aral. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Royuan, pasensya na. Dapat sinabi ko sa'yo ng mas maaga. Pero ako ay hindi alam kung paano sasabihin sa'yo. Alam mo naman, ang kalahati ng buhay ko ay ginugol sa pag-aaral ng drone technology. Lagi akong nangangarap na makapagtatag ng isang sariling kumpanya ng drone. Ang pagkakataong ito para mag-aral ay bihira. Kaya ako... Sige na! Paano ako tututol? Basta ang ginagawa mo ay sinusuportahan ko ng buong puso. Royuan, salamat. Huwag kang mag-alala, pagbalik ko mula sa pag-aaral, pupunta tayo para kumuha ng marriage certificate. Kaya ako ay mananatili sa Binjo at maghihintay sa iyong pagbalik para pakasalan ako. Fang, bilisan mo, sumakay ka na. Malapit nang lumipad ang eroplano. Nandito si Tita Hongyu para ihatid ka. Pang, bilisan mo na. Ngayon na ba aalis? Hayaan mo ihahatid kita. Okay lang, Royuan. Mamimiss kita.
Diyos ko! Hindi ba ito si ang presidente ng Hengyun Group, Siebin? Tama, ang Hengyun Group ay maraming industriya. Ang kayamanan nito ay kayang pantayan ang isang bansa at ang pamilya Xie ay isang pangunahing mayamang pamilya. Bakit kaya narito si President Xi? Nanay, ang tagal nating hindi nagkita. Kamusta na si nanay nitong mga nakaraang araw? Ate, ako at si kuya, pareho na kaming nakiusap sa kanya. Ayaw niyang manirahan kasama namin. Yung binili naming bahay para sa kanya, ayaw din niyang tumira doon. Oo nga, ayaw tanggapin ni nanay ang tulong natin. Pat yung mga regalo, ayaw din niya. Kahapon, nakita ko si nanay. Parang aalis ng bansa si Fang Wenyi. Pumunta siya kay nanay para magpaalam. Di ko inakalang ganun kalalim pala ang samahan nila. Yung pamilya Fang sa Binjo, middle class lang sila. Kumpara sa pamilya natin, malayo ang agwat. Halos buong buhay ni nanay nasa paaralan lang siya. Simple ang ugali niya. Di niya alam na may mga tao na gagawin ang lahat para sa pera at kapangyarihan. Kung mabuting tao talaga si Fang Wenyi, at tunay ang pagmamahal niya kay nanay, di naman ako tutol kung magpapakasal ulit siya. Ingatan ninyo siya. Sige ate. Nauunawaan namin. Lao Fang. Kamusta ka na dyan? Sanay ka na ba? Nagpalit ako ng trabaho. Puti ang camera. Tingnan mo, maganda naman ang lugar dito, di ba? Pagbati maayos naman ako dito. Ruo Yuan, kung wala namang ibang bagay, ibaba ko na muna. Hoy, malamig dyan. Mag-ingat ka. Magdamit ka ng makapal. Yung kasintahan mong janitor ulit. Huwag mo nang banggitin siya. Ah, oo nga pala. Nagpaimbestiga ako nung pumunta si Shibin sa restaurant para mag-inspeksyon. Yung kasintahan mo, malamang inassign para salubungin siya. Kaya nga, siya ngayon, isang maliit na janitor pa rin. Huwag mo nang intindihin siya. Matagal ka ring hindi nakarating dito. Sasamahan kita kumain at mamasyal. Maligayang pakikipagtulungan. Maligayang pakikipagtulungan, President Yao. Kung gayon, President Yao, aalis na muna ako. Ihatid si President Chen. President Chen, dito po. Congratulations, President Yao, sa pagkapanalo ng kontratang ito. Oo nga pala. Ito po ang appointment letter bilang presidente na ipinapagawa ninyo. Sige. Nitong 2 taon, lihim kong itinatag ang Fei Yue Group para matulungan siyang makamit ang pangarap niya. Ngayon ang welcome party niya. Kailangan kong personal na iabot sa kanya ang malaking regalong ito. Secretary Tang, sa opisyal na website ng kumpanya, ilathala ang paghirang kay Fang Wenyi bilang presidente ng grupo ng kumpanya. Anong ginagawa mo dito? Pagdiriwang para sa pagbabalik ni Lao Fang ngayon. Siyempre nandito ako. At saka may handa akong malaking regalo. Regalo mo? Hindi namin kailangan yan. Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Yao Ruo Yuan, bakit hindi ka pa rin sumusuko? 2 taon na ang nakalipas, hindi ka pa rin karapat-dapat sa tatay ko. Lalo na ngayon, baka hindi mo pa alam. Kanina lang, ang Fei Yue Group naglabas ng anunsyo. Inappoint siya bilang presidente ng Fei Yue Group. Paano ko hindi malalaman? Dahil ang posisyong presidente, ako ang nagbigay sa kanya. Ay nako! Ikaw? Isang tagalinis lang makakapagdesisyon ka sa Fei Yue Group? Alam mo ba, ang Fei Yue Group ngayon ay kumpanyang pinag-aagawan ng maraming gustong pumasok. Kung magsasabi ka pa ng kung ano-ano dito, maniwala ka, ipapapalayas kita. Lao Fang. Lao Fang? Umuwi ka. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Sa Facebook feed mo palang nalaman ko. Ngayon, espesyal akong naghanda ng malaking regalo para sa'yo. Hindi ba? Tama na. Kung nandito ka na, manood ka na lang. May regalo rin ako para sa'yo. Talaga? Bakit parang hindi masaya si Lao Fang? Baka dahil tinago ko sa kanya ang pagtatatag ng Fei Yue Group? Pero kanina, sinabi rin niya na may sorpresa siya para sa akin. Hindi kaya itutupad niya ang pangako niya noong nakaraang 2 taon at pakakasalan niya ako? Ruo Yuan, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng training ko, papakasalan na kita. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa aking pag-uwi mula sa ibang bansa. Sa okasyong ito, may 2 akong magandang balitang ibabahagi. Ang una ay ako ay kakatalaga lamang bilang Pangulo ng Fei Yue Group.
Ang Feiyue Group, yung kumpanyang biglang sumikat sa nakalipas na 2 taon, ang nangungunang kumpanya ng drone? Nababalitaan kong bilyonaryo na ang kumpanyang iyon. Pagbalik pa lang ni Ginoong Fang, pangulo na agad siya para siyang bida sa isang kwentong pambata. Lao Fang, kapag opisyal ka nang naging pangulo ng Feiyue Group, ihahatid kita sa amin para makilala ang aking mga anak. Sa gayon, hindi na nila tututulan ang ating pagsasama. Ang pangalawang balita ay isang napakahalagang bagay sa buhay ko. 5 taon na ang nakalipas, pumanaw ang aking asawa. Nooy napakadilim ng buhay ko hanggang sa may isang tao ang dumating sa buhay ko. Sa 2 taon kong pag-aaral sa ibang bansa, patuloy siyang nagbigay sa akin ng lakas ng loob at sumuporta sa akin. Masasabi kong kung wala siya, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Ngayon, narito rin siya. 2 taon na ang nakalipas. Ako ay nangako sa kanya. Kapag nakabalik na ako mula sa pag-aaral, pakakasalan ko siya. Ngayon, sa harap ninyong lahat, nais kong maghandog ng kasal. Lao Fang, alam kong hindi mo nakalimutan. Ginoong Fang, malapit nang maging isang milyonaryo. Sino kaya ang napakaswerte na makuha ang kanyang atensyon? Kung maisasakay niya ang sarili sa tagumpay ni Ginoong Fang, napakaswerte niya sa kanyang pagtanda. Pakikuha po ang aking nobya, papuntahin sa entablado. Huy. Ipapakilala ko sa inyo ng buong galang ang babaeng ito. Siya ang aking nobya, ang pangulo ng Kongshi Group, si Jin Kong Hong Yu. May mga tao kasi hindi marunong tumingin sa sariling halaga. Sabi ko na nga magkaiba ang mundo ninyo. Ngayon, nakita mo na ang pagkakaiba ninyo. Yao Royuan, nangangarap ka pa rin, gusto mong maging prinsesa bigla. Hindi mo ba tinitignan ang sarili mo? Karapat-dapat ka ba sa kuya ko? Fang Wenyi, ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo sa akin. Ma'am, pakiusap, umalis na kayo. Gusto kong malaman ng malinaw. Mga panauhin, magandang araw po sa inyong lahat. Ako ang nobya ni Fang Wenyi Kong Hong Yu. Sa okasyong ito ngayon, ako'y magpapakasal sa pinakamamahal kong babae. Hong Yu, gusto mo bang pakasalan ako? Oo. Sige, alam ko na. Ate, ang Feiyue Group na itinatag ng nanay natin kakalabas lang ng pagtatalaga kay Fang Wenyi bilang presidente sa anunsyo. Narinig ko, ang kumpanyang ito ay itinatag ng nanay natin para kay Fang Wenyi. Tama, ang nanay natin ngayon ay nasa welcome party ni Fang Wenyi balak ibigay sa kanya ang kumpanya ng opisyal. Ang galing talaga ng nanay natin. Nung nasa paaralan pa, taon-taon ay ginagawaran bilang mahusay na guro. Ngayon, nagtayo ng sariling kumpanya at patuloy na umuunlad. Ang nanay natin ngayon ibibigay ang 2 taong pagsisikap kay Fang Wenyi ng buong mukhang ang kasalang ito kung hindi tayo pumayag ay hindi na rin magiging posible. Dahil ilang taon na rin silang magkasama at palaging nagtutulungan. Kung magpapatuloy sila hanggang pagtanda ay isang magandang bagay din. Sige, kung ganon, papaghanda ko ng regalo para sa pagpupulong. Gawin nating masaya at masigla ang kasal. Huwag nating pababayaan ang nanay natin. Ate, ang bagay na ito, ipagkatiwala natin sa pinakamayaman sa Binzhou, si He Jicho ang bahala. Siya ang tagapamahala ng Hengyun Group natin sa Binzhou. Sige. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Maganda kayong lahat, sabay-sabay tayong umalis para makilala ang magiging amay natin. Maganda ba? Ang singsing na ito, 3 karat pa nga ito. Si Lao Fang ang nagpa-customize nito para sa akin. Fang Wenyi, nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo sa akin noon? Sabi mo maghintay ako sa iyo ng 2 taon. Nababalik ka para pakasalan ako. Pero ngayon, nagbago ang puso mo at pinakasalan mo siya. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Lao Fang, may mga bagay na kailangan mong linawin sa kanya para hindi ka na niya paulit-ulit na kulitin. Yao Royuan, sa puso mo, alam mo dapat na hindi na tayo magkapantay ng estado ngayon. Ikaw ngayon, hindi mo na ako karapat-dapat. Hindi magkapantay ng estado? Iniisip kong ibigay sa iyo ang Feiyue Group ay para lang maikli ang agwat sa pagitan natin. Pero ngayon sinasabi mo sa akin na may iba ka ng babae? Ang Feiyue Group, ano ang kinalaman mo dun? Huwag mo nang ipagmalaki ang sarili mo. Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Dahil ngayon lumalago na ang negosyo ko, gusto mo na lang sumakay sa tagumpay ko? Kalimutan mo na yan. Sumakay sa tagumpay mo? Fang Wenyi, ang yabang mo ng sobra-sobra. Ako, malapit nang maging presidente ng Feiyue Group.
At ikaw nananatiling isang ordinaryong tao sa ilalim. Sabihin mo nga ang ganyang katulad mo, kapag katabi ako, bagay pa ba? Ate, dito nga. Tara, pasok tayo. Ganito pala ang tingin mo sa akin na ganitong klaseng tao? Ayaw mo bang malaman kung ano ang regalo na dala ko para sa iyo ngayon? May taong may malaking impluensya na sumusuporta sa akin ngayon. Yang mumurahing regalo mo ay wala talagang halaga sa akin. Ang kayamanan at karangyaan para sa akin ay nasa palad ko na. Payo ko sa iyo, tanggapin mo na ang katotohanan. Huwag mo nang gamitin ang iyong mga lalang at paraan para ibalik ako sa iyo. Taong may impluensya? Paano kung sabihin kong ako ang taong iyon? Liham ng pagtatalaga. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba nakikita? Ito ang liham ng pagtatalaga bilang presidente ng Feiyue Group. Balak ko sanang ibigay ito bilang regalo sa iyo. Pero sa tingin ko ngayon hindi ka karapat-dapat. Paano napunta sa iyo ang liham ng pagtatalaga? Baka naman ikaw ang tagapagtatag ng Feiyue Group. Sa wakas gumana na rin ang utak mo. Tama. Ang posisyon mo bilang presidente ay ibinigay ko sa iyo. Yoruoyuan, ang lakas ng loob mong magmalaki. Sa loob lamang ng 2 taon, ang Feiyue Group ay biglang sumikat at naging numero 1 sa industriya. Magagawa ba iyan ng isang karaniwang tao katulad mo? Kakakuha ko lang ng balita na ang chairman ng Hengyun Group ay paparating na sa pag-uwi ni Lao Fang para personal na batiin siya sa kanyang pag-upo bilang presidente. At ikaw, ano ka ba? Ang chairman ng Hengyun Group. Paano kung sabihin kong ang Hengyun Group ay amin din? Siraulo ka ba? Isiping ikaw ang may-ari ng Feiyue Group, pwede pa. Ngayon, nangaangkin ka na naman ng Hengyun Group. Alam mo ba kung gaano kalaki ang imperyong pangnegosyo ng Hengyun Group? Ikaw sinasabi mong sa inyo? Muntik na akong maniwala. Yao Ruoyuan, sa nakalipas na 2 taon, lumaki na talaga ang pagiging hambog mo. Kaya pala hanggang ngayon, wala ka pa ring nararating. Dalhin mo ang iyong mga gamit at umalis ka na rito. Sige. Mula ngayon, tulay ay tulay, daan ay daan. Sa pagitan natin, tapos na ang lahat, Fang Wenyi. Sana balang araw, hindi ka magsisi. Ang mga ginagawa ko, hindi ko kailanman pinagsisihan. Umalis ka na. Kanino ka nagmamalaki? Aray! Aray! Umalis ka na, huwag kang nandito. Aray! Hinampas mo ako? Mga tauhan, sampalin ninyo siya. Opo! Aray! Maghintay kayo! Hindi ko kayo palalampasin. Ikaw? Hinampas mo ako? Ngayon din, ipaparamdam ko sa iyo ang kapalaran ng mga nakakagalit sa akin. Dumating na ang Hengyun Group! Nanay, tigil. Sino ang maglakas loob na humipo sa kanya? Ate, nangahas silang sakta ng nanay natin. Talagang walang batas. Ngayon, hindi natin sila dapat patawarin. Siebin, ipapasa ko sa iyo ang usaping ito. Siguraduhin magdusa sila sa dapat nilang pagbayaran. Ate, gets ko. Ang usaping ito, aasikasuhin ko ito ng maayos. Sie, si Sir Sie, bakit po kayo naparito? Mang Fang, ito si, ang presidente ng Hengyun Group, Siebin. Kumusta si Sir Shi? Dahil kilala ninyo ako, kaya diretso na ako. Magpapakilala. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko akalain na nagawa nilang pagalitin si Sir Shi. Mabigat ang kamay ni Sir Shi. Nakakatakot talaga. Kapag siya ay na-offend, mukhang hindi maiiwasan ngayon. Isang malaking gulo. Papa, anong nangyayari? Bakit ang daming tao mula sa pamilya Xie ang narito? Shanshui Hotel. Ito ay ang Hengyun Group, na negosyo nito. Kaya nga, ang pagdating ni Sir Xie ay normal lang. Tiyak na ito si Yao Ruoyuan. Ginamit niya ang pangalan ng Hengyun Group nang hindi totoo. Nagalit ang pamilya Xie, kaya narito sila upang magreklamo. Si Cersei, ganito po, ang babaeng ito, nanggulo sa homecoming party ng kuya ko at gustong sirain ang kuya ko at ang relasyon ng kuya ko at ng asawa niya. Kaya pinagalitan namin siya. Ang mga taong katulad niya, marami na kaming nakilalang ganyan at nangangarap pa na umakyat sa aming pamilya, Fang. Panaginip lang yan. Tanga. Alam ba ninyo kung sino siya? Ginoong Jemingming siya ang naggulo ng ayos. Ikaw bakit suntukin mo ako? Mas mabuti pa nga na suntukin kita. Gusto ko na ngayon itapon ka sa ilog para pakainin ang mga isda. Maaari kong sabihin sa iyo ngayon,
Siya ay... Kalimutan na. Xiaobin, hindi na kailangang magpaliwanag sa kanila. Mula ngayon ako at sila wala ng koneksyon. Medyo hindi ako komportable. Gusto kong umuwi at magpahinga. Dito ka na lang para ayusin ito. Una naming dalhin si nanay pabalik para magpatingin sa doktor. May tao ba? Palayasin ninyo silang lahat. Ginoong Xie, Ipaalam sa lahat. Mula ngayon, ang pamilya Fang at pamilya kong hindi na maaari tumapak sa pintuan ng Shanshui Hotel. bitawan mo ako. Bitawan, Ginoong Xie. Ano ang ginagawa mo? Ngayon ay ang pagbabalik bangket ng aking nobyo. Kanina lang ay nandito siya. Nag-propose sa akin, sa harap ng maraming tao. Ang ginagawa mo, paano ako titingnan ng iba sa hinaharap? Paano ka titingnan, may nagmamalasakit ba sa dangal mo? Kahit papaano, ako ay pangulo ng Kong Group. Hindi mo kailangan para sa isang maliit na tao na hindi importante. Pahiyain ako sa harap ng publiko. Maliit na tao. Sino ang tinutukoy mo? Nanay ko, Yao Ruoyuan. Ano? Si Yao Ruoyuan ang nanay mo? Che, Ginoong Xie, hindi ka nagbibiro? Si Yao Ruoyuan, siya ba'y... Nagbibiro? Tingnan mo ang itsura ko. Mukha ba akong nagbibiro sa'yo? Maaari kong sabihin ng malinaw sa'yo, si Yao Ruoyuan ay ang tunay kong ina. Yung si Fang Wenyi, yung gwapong yon, ninakaw mo na nga. Nangahas ka pang saktan ng nanay ko? Sabihin mo, paano kita babayaran para dito? Xie, Ginoong Xie. Bitawan mo ako. Talagang hindi ko alam na siya. Ina mo pala siya. Pakiusap, isipin mo na unang pagkakamali ko lang ito. Patawarin mo na ako ngayon. Mga tauhan, itapon niyo siya sa labas. Kasabay nito, tanggalin ang Kongshi Group sa buong industriya. Gagawin kong ang pamilya kong ay hindi na muling makabangon. Binabalaan kita ang pagkakakilanlan ng nanay ko kapag may isang salita kang nabunyag sa iba. Sinisiguro ko hindi mo na makikita ang araw bukas. Umalis ka. Ate Hongyu, anong nangyari? Bakit hindi ka pa lumalabas? Baka naman may nangyaring masama? Huwag kang mag-alala. Kilala ni Hongyu ang mga tao sa Hengyun Group. Malay mo, nag-uusap sila tungkol sa kooperasyon sa loob. Maghintay tayo. Ay, lumabas na siya. Tita Hongyu, bakit ngayon ka lang lumabas? Umalis ka, lumayo ka sa akin. Kung Hongyu, bakit ka biglang nagalit ng walang dahilan? Fang Wenyi, napakasamang palad ko nang makilala kita. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako makakasagasa sa pamilya Xie? At ngayon, ang kumpanya ko'y itinanggal sa buong industriya. Lumayo ka sa akin ng napakalayo. Tanggal sa lista, Hengyun Group. Hindi sila narito para batiin ako sa pag-upo bilang presidente ng Feiyue Group. Hongyu, ano ba talaga ang nangyari? Umalis ka. Fang Wenyi, sasabihin ko sa'yo, wala nang kinalaman ang isa't isa sa atin mula ngayon. Gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Anong nangyari, Tita Hongyu? Bakit parang bigla kang nag-iba? Teritoryo ito ng Hengyun Group. Tiyak na yung walang takot na Yao Ruoyuan ang nakipag-ugnayan sa Hengyun Group at nagdulot ng problema kay Hongyu. Kasalanan ng babaeng ito. Yao Ruoyuan, maghintay ka lang. Kapag naupo na ako bilang presidente ng Feiyue Group, ikaw ang una kong pag-iinitan. Madam, mga galos lang ang nakuha. Pagkatapos lagyan ng gamot, magiging ayos na sa loob ng 2 araw. Mabuti naman. Presidente Xie, mauuna na po ako. Si Fang Wenyi na ito, talaga namang gwapo. Dati, pumayag kaming lahat na tanggapin siya sa pamilya natin, pero hindi namin inasahan gagawa siya ng ganito. Itong gwapong lalaki, walang pangunawa, sakim sa yaman at kapangyarihan. Buti na lang at natuklasan ng maaga ang tunay niyang pagkatao. Kung hindi, kung nakapasok talaga siya sa pamilya natin, baka hindi na tayo magkaroon ng kapayapaan. Ma, naayos ko na ang pamilya kong. Gusto mo bang turuan ko rin ng leksyon ang pamilya Fang? Huwag na. Xiaobin, alam kong para sa ikabubuti ko ang lahat ng ginagawa ninyo. Pero pagkatapos nito, gusto ko lang mamuhay ng payapa. Tungkol naman kay Fang Wenyi, ayaw ko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa kanila. Ano ba ang gagawin mo? Mga anak, sinabi na nga ng doktor, mga galos lang ito. Dito sa loob ng kumpanya, marami pang dapat asikasuhin. Hindi ako pwedeng manatili lang sa kama. Ma, kami na ang bahala sa mga gawain sa kumpanya. Magpahinga muna kayo ng maayos. Huwag kayong mag-alala, ayos lang ako. Ganoon pa rin si nanay tulad ng dati. Kapag nagtatrabaho, todo kayod talaga. Sa lahat ng taon ng pagnegosyo ni nanay, hindi siya kailanman gumamit ng impluensya nating mga anak. 1 linggo mula ngayon, ika-45 kaarawan na niya. Gagawin ko para sa kanya ang pinakamalaking birthday party. Sa araw na iyon, iimbitahan ang lahat ng kilalang tao sa Binzhou para malaman ng lahat na ang tagapagtatag ng Feiyue Group ay ang matriarch ng pamilya Xie. Kumusta po, Sir Yao? Sir Yao. Sir Yao, nandito na po kayo. Kayo po, bakit naka-uniforme po kayo? Galing lang ako sa palihan para sa pagpapaunlad ng drone.
Para sa trabaho, pareho lang ang suot ko. Sa ilang araw, meron ng pulong ng industriya. Tulungan mo akong gumawa ng Cooperation Exchange Agreement. Sige po. Magandang araw po. Sir Liu. Wow, dito ka na ba magtatrabaho? Ang ganda naman dito. Ang Feiyue Group, sa loob lang ng 2 taon, napalaki na ng ganito ang kumpanya. Kuya, sa hinaharap, asa na kami sa'yo? Huwag nang magsalita ng ganyan, pamilya tayo. Pagkatapos kong magsimula dito, bibigyan kita at si Lily ng mataas na posisyon. Pa, ngayon ang unang araw mo bilang bagong presidente, bakit walang sumalubong sa atin? Ang mga tao sa Feiyue Group, ano ba ang ginagawa nila? Sino po kayo? Ang kapatid ko ang bagong presidente ng Feiyue Group. Fang Wenyi, familiar ang pangalan. Naalala ko na. Kayo po si Sir Yao, ang personal na nagbigay ng appointment letter. Sir Yao. Opo, si Sir Yao po ang tagapagtatag ng Feiyue Group. Ginoong Fang, tuloy po kayo, isasama ko po kayo sa kanya. Nandito po ang opisina ni Sir Yao. Ginoong Fang, tuloy po kayo sa loob. Kuya, ang galing mo sa atin, napakarespeto nila. Mula ngayon, ako na ang masusunod. Hindi sila maglalakas loob na hindi rumespeto. Tara, pasok tayo. Huy, nasaan ang kanilang amo? Diyan. Sir Yao, magandang araw po. Ako po si bagong dating na presidente. Ang pangalan ko po ay Yao Ruoyuan. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang founder ng Feiyue Group? Halata naman, ako ang founder ng Feiyue Group. Huwag kang ganyan. Akala mo ba dahil nakaupo ka sa opisina ng presidente, ikaw na ang founder? Tingnan mo yung suot mong basura na uniforme. Sinong niloloko mo? Naiintindihan ko na. Siguro kahapon sa welcome party ko, narinig mong mag-a-apply ako sa Feiyue Group ngayon. Kaya sinadya mong harangan ako dito. Fang Wenyi, ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Wala akong oras para sa ganyan. At hindi rin dahil sa'yo ako nandito. Kung hindi dahil sa kuya ko, bakit ka pa nandito? Ano pa bang dahilan? Ikaw na isang tagalinis nakaupo sa pwesto ng presidente. Naniniwala ka ba na papalisin kita dito sa pamamagitan ng kuya ko? Palayasin? Natatakot ako baka wala kayong kakayahang gawin yon. Paulit-ulit mong sinasabing ikaw ang presidente ng Feiyue Group. Nasaan ang appointment letter mo? Pa, nakuha mo na ba? Totoo, wala akong natanggap na appointment letter. Noon pa sinabi ng mga tao sa Feiyue Group na ipapadala nila sa akin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi kaya. Tama. Ikaw mismo ang tumanggi sa appointment letter mo. Anong ibig mong sabihin? Muntik na akong maniwala. Yao Ruoyuan, hindi ko inakala na sa loob ng mahigit 2 taon, lumaki ang ulo mo sa pagmamayabang. Kaya naman pala hanggang ngayon, wala ka pa ring napapatunayan. Dalhin mo ang mga gamit mo at umalis ka na rito. Sige, mula ngayon maghiwalay na tayo ng landas. Wala nang koneksyon. Sa pagitan natin. Tapos na ang lahat, Fang Wenyi. Sana balang araw hindi ka magsisisi. Ako si Fang Wenyi, hindi kailanman nagsisi sa mga desisyon ko. Imposible. Isa ka lang hamak na tagalinis. Paano nasa iyo ang appointment letter? Huwag mo akong lokohin dito. Kanina ko pa sinasabi, ako ang founder ng Feiyue Group. Yao Ruoyuan, bakit hindi mo sabihin na buong Feiyue Group ay sa iyo? Nagmamayabang ka sa harap namin, hindi ka ba nahihiya? Sino-sino ba ang mga yan? Ang lakas ng loob mag-ingay sa harap ni President Yao. Yun ang bagong appoint na presidente. Pero paano niya hindi kilala si President Yao na siyang founder? Baka peke siya. Hoy, tigilan mo yan. Dumating na si Secretary Tang. Secretary Tang, tamang-tama ang pagdating mo. Maglabas ka agad ng anunsyo. Tanggalan ng posisyon si Fang Wenyi bilang presidente. Ayokong makita sila. Tawagin mo agad ang mga gwardya para paalisin sila. Guardia? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Magpapalayas ka sa amin? Anong gusto ninyong gawin? Ang kuya ko ang bagong presidente ninyo. Subukan ninyong galawin kami. Mukhang ikaw ang namamahala dito, di ba? Yao Ruoyuan, nagpapanggap bilang tagapagtatag ng kumpanya ninyo. Dapat mong paalisin agad ang impostor na ito palabas. Tama, ang kuya ko ang bagong presidente ng Feiyue Group. Ang opisina na ito ay dapat sa kanya. Hinahayaan ninyong gamitin ng mga walang kinalaman ang opisina na ito. Wala na ba kayong respeto sa patakaran? Walang kinalaman? Ako ba ang sinasabi mo? Siyempre, ikaw lang ang hindi taga Feiyue Group dito. Ngayon din palalayasin kita. Sige. Ano to? Mga bulag at mangmang kayong lahat. Ang dapat palayasin ay kayo. Anong ibig mong sabihin? Ito ang termination papers mo. Fang Wenyi. Simula ngayon, ang aming Feiyue Group ay opisyal na magbabawi ng appointment sa iyo. Permanenteng ilalagay sa blacklist at ipagbabawal sa buong industriya. Aray.
Ako natanggal ako sa trabaho. Bakit? Ako ang pinili ng founder ninyo na maging presidente. Ikaw? Wala kang karapatang tanggalin ako. Kahit na matanggal man ako, kailangan ng founder mismo ang magsabi sa akin para maniwala ako. Ang unang pamantayan sa pagpili ng tao sa Feiyue Group ay ang magandang asal at malinis na pagkilos. Hindi ka umaayon sa aming pamantayan. Palayasin silang lahat. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Maaga pa lang, inanunsyo na ninyo sa opisyal na website ang aking pagtatalaga. Ngayon, bigla-bigla na lang ako tatanggalin? May paggalang pa ba ang isang malaking kumpanya? Tama, ganito ba ang paraan ng isang malaking kumpanya? Narito na kami para mag-report. Ngayon tatanggalin mo ako. Kapag kumalat ito, saan pa ako lulugar? Masamang asal, hindi ka dapat sa posisyon. Naghahanap ka pa ng muka, pag-isipan mong mabuti ang sarili mo. Dalhin na. Nasaan si President Yao? Gusto kong makausap si President Yao. Harap-harapan nating pag-usapan, President Yao. Hoy! Ang cooperation agreement na ipinapaghanda ko sa iyo, handa na ba? President Yao. Ayon sa mga regulasyon ng Industry Association, itong pagpupulong para sa kooperasyon at palitan ay pangungunahan ng aming Feiyue Group sa pagdaraos. Ang ibang kasamahan sa industriya ay inanyayahang dumalo. Sa takdang panahon, kayo mismo ang magpapahayag ng aming bagong partner sa kooperasyon. Sige, ang bagay na ito, ikaw na ang bahala. Sige. Umalis ka dyan. Kung makakapasok ka pa sa kumpanya namin, magdudulot ito ng malaking problema sa inyo. Ano ba naman to? Yung sekretary na si Tang, bakit siya sunod na sunod kay Yao Ruoyuan? Baka naman talagang si Yao Ruoyuan ang... Imposible. Matagal na akong kasama ni Yao Ruoyuan. Kilala ko ng mabuti kung sino siya. Kung may connection man siya sa Feiyue Group, sa tingin ko, tingnan mo, siya lang yung tumalon papunta sa Feiyue Group bilang tagalinis. Ganun talaga yon. Ayaw na akong makita ni President Yao ngayon. Tiyak na siya ang nasa loob ng kumpanya, nagsasabi ng masama tungkol sa akin. Sinira niya ang pangalan ko. Kuya, Gusto niyang sirain ang kinabukasan mo. Sirain ang kinabukasan ko? Wala siyang kakayahan para gawin yon. Tatawagan ko si Kong Hong Yu. Tingnan natin kung anong magagawa niya. Hong Yu, tinanggal ako ng Feiyue Group. Tulungan mo ako. Fang Wenyi, sapat na ang hirap na dinulot mo sa akin. Nangangahas ka pang tumawag sa akin. Sasabihin ko sa'yo, nakasagasa ka sa maling tao. Kahit na ang Diyos ay hindi ka kayang iligtas. Ikaw at ako, wala na tayong connection ngayon. Huwag mo na akong tatawagan pa. Hong Yu, Kong Hong Yu. Ay nako. Nakakainis. Ang lugar para sa pagpupulong sa pagpapalitan ng kooperasyon pagkatapos ng 3 araw ayos na. Pumunta tayo ngayon para tiyakin ang pag-aayos sa lugar. Kumusta? Narinig ko lang po, pagkatapos ng 3 araw, ang Feiyue Group ninyo ay magdadaos ng pagpupulong sa pagpapalitan ng kooperasyon. Sasali rin po ba si President Yao? Siyempre naman, ang pagpupulong na ito ay personal na pinangunahan ni President Yao. Tama, kung interesado ka sa pagpupulong na ito para sa pagpapalitan, pwedeng tingnan sa official website ng kumpanya namin. Sige, salamat po. Tita, bakit ka nakangiti? Hindi mo ba narinig? Ang pagpupulong sa pagpapalitan ng kooperasyon pagkatapos ng 3 araw, personal, nasasali si President Yao. Sa ganoon, magkakaroon ka ng pagkakataon na kausapin siya ng harapan. Sa ganitong paraan, ang posisyon ng tatay mo bilang presidente ay babalik na. Tama, basta't makikita ko si President Yao, tiyak na papayag siyang muling kunin ako. Tama. Pa, kakagaling mo lang mula sa ibang bansa. Hawak mo ang pinakabagong teknolohiya ng drone. Si President Yao mismo ang nagbanggit ng pangalan mo para maging presidente. Tiyak na naakit siya sa iyong background sa ibang bansa. At saka, ang tatay ko ay napakagwapo, yung President Yao na yun, baka matagal na siyang nahumaling sa'yo. Kapag magkasama na kayo, tingnan ko kung sinong mga api pa sa atin. Mukhang marami ang interesado sa partnership sa exchange na ito. Secretary Tang, nakapili ka na ba ng mga partner na kwalipikado? Mahigit 80 kumpanya ang sumali sa bidding. Sa lahat, ang pinaka-nakatutugon sa pamantayan ay ang Darchuang Group at Xinke Group. Bago tayo umangat bilang number 1 sa industriya, ang posisyong iyon ay palaging pinag-aagawan ng 2 grupong iyon. Sige, titingnan ko rin silang dalawa. Kung walang problema, pipirma tayo sa isa sa kanila. Sige. Ang daming tao ngayon Siyempre naman. Sa ibabaw, sharing ng karanasan sa industriya ang usapan. Pero ang totoo, lahat ay nandito para sa bagong bidding project ng Feiyue Group. Ganun pala. Kapag ako na ang naging presidente ng Feiyue Group, ako na ang dapat nilang sipsipan. Fang Wenyi, kayong dalawa na naman. Bakit saan ako pumunta? Sumusunod ka. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang sumusunod sa akin? Ako ang sumusunod sa iyo. Katawa-tawa, alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ay isang internal na exchange para sa partnership sa drone industry. Ang mga pumupunta rito ay mga kilalang tao. Sa tingin mo, bagay ka ba rito? Ako ang nag-ayos nito, kaya nararapat lang na narito ako.
Ikaw ang nag-ayos nito. Ang exchange na ito ay ang tagapagtatag ng grupong Feiyue, si Jiao ang nag-ayos. Anong kinalaman ng isang tagalinis na tulad mo dito? Ano naman ang kinalaman ninyo rito? Sino ang nag-imbita sa inyo? Alam naman ng lahat na ang Feiyue Group ang host ngayon. Ang tatay ko ay malapit na kaibigan ng founder ng Feiyue Group. Ang usapin ngayon ay tungkol sa future cooperation at development ng Feiyue Group. Sa ganitong importanteng okasyon, syempre dapat kaming narito. Malapit na kaibigan? Sigurado ka ba? Siyempre, pagdating lang ng kuya ko sa bansa, ang founder ng Feiyue Group ay naglabas agad ng anunsyo sa official website. Inappoint ang kuya ko bilang presidente ng grupo. Sa kakayahan at talento ng kuya ko, dagdag pa ang sobrang gwapo niya. Narinig ko na ang founder ay isang babaeng halos kasing edad ng kuya ko. Baka nga type niya ang kuya ko. Tama, sa aking pambihirang hitsura at kakayahan, ang pagkamit sa puso ni Ji Yao ay isang bagay na mangyayari rin. Pagdating ng panahon, hindi lang itong exchange ang mapapasa akin. Kahit ang buong Feiyue Group ay magiging akin na rin. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Una, akala ko hungkag na paghahangad ng katanyagan lang ang meron ka. Ngayon ko lang nalaman na sa paningin mo, ang pag-ibig ay isang bagay na maaari mong gamitin para umangat. Para umangat, talagang wala kang pinipiling paraan. Pag-ibig. Kapag kumpara sa pera at kapangyarihan, walang kwenta ang pag-ibig. Yao Ruoyuan, ang tagal na nating magkasama, bakit hindi mo pa maintindihan kung bakit kita hiniwalayan? Ako, si Fang Wenyi, ay isang taong nasa tuktok ng pyramid at wala kang maibibigay na tulong sa akin. Kaya nga kita iniwan. Tama. Si Miss Yao ang tagapagtatag ng Feiyue Group, isang bilyonaryo. Ang ganoong klaseng tao lang ang karapat-dapat sa kuya ko. Ikaw naman, isa ka lang isang hamak na tagalinis na walang-wala. Ang malaking agwat sa pagitan ninyo, para sa mga tulad mo, ay hindi kayang tahakin habang buhay. Kung ikaw ang tagapagtatag ng Feiyue Group, matagal na sanang pinakasalan ng tatay ko. Sayang lang, hindi mo kayang pantayan kahit isang hibla ng buhok ni Miss Yao. Talagang walang pinipiling edad ang mga lalaking manloloko. Tagapagtatag ng Feiyue Group, di ba? Mukhang mataas pa rin ang tingin ninyo sa kanya. Paano kung sabihin kong hindi siya kasing ganda ng iniisip ninyo? Ayos ka lang ba? Feiyue Group yan. Ngayon, sila ang nangunguna sa industriya ng drone. May kakayahan at teknolohiya sila at malapit nang pumasok sa listahan ng mayayaman. Ikaw, isang hamak na tagalinis, hindi mo naiintindihan ang halaga nito. Huwag kang magsalita ng walang alam. Napakabulag ko talaga. Hindi ko inakala na sambahayan pala kayo ng mga sipsip at mapagmataas. Hangad lang sa kayamanan at katanyagan. Ano naman kung ganon? Kung makakamit mo ang tagumpay ng mabilisan, sino ang mag-aalala sa mga paraan at intensyon? Yao Ruoyuan, wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo sa akin. Ako si Fang Wenyi, ngayon siguradong mapapasa akin si Miss Yao. Hindi ba't malapit ka nang ikasal kay Kong Hongyu? Ganito ang ginagawa mo. Nararapat ba yan sa kanya? Huwag mong banggitin sa akin ang babaeng yon. Wala na akong koneksyon sa kanya ngayon, kahit kusing. Ako si Fang Wenyi, ngayon ay tauhan ni Boss Yao. Fang Wenyi. Ginoo, hindi ba ako nagkakamali? Ikaw ba ang alamat na si Fang Wenyi? Sa alamat? Ako nga, anong problema? Matagal na kitang hinahangaan, matagal na kitang hinahanap. At mula sa loob ng kumpanya, nagtanong ako sa mga tao. Ang grupong Feiyue ay kay Boss Yao ang sadyang itinatag para sa kanyang nobyo na si Ji Fang Wenyi. Ikaw pala. Totoo ba? Ang Feiyue Group ay para sa akin ang itinatag? Totoong totoo. Kuya, ang founder pala ay matagal nang may gusto sa'yo. Ang Dachuang Group, ako si Luliang Ping. May 600,000 pesos sa card na ito. Pakiusap, sa harap ni Boss Yao, magandang salita. 600,000 pesos oo. Ang aming kumpanya sa bidding na ito ay determinado na manalo. Kung sa palagay mo ay kulang ang 600,000, narito pa ako ng isa, cheque na 2 milyon. 2 milyon! Tatay, itong si Boss Yao ay napakahalaga sa iyo. Kaya sa hinaharap, ang pagtatalaga mo sa akin at kay Tiyahin bilang mga supervisor sa kumpanya ay parang kagat lang ng langgam. Oo nga, kuya pala si Boss Yao ay napakarespetado. Tingnan mo ang mga boss na ito, dati mahirap makipagkita sa kanila, pero ngayon sila na ang lumalapit sa atin. Huwag mo nang tawaging Boss Yao, dapat tawagin mo na siyang ate. Haha. Tama. Pagdating ni Boss Yao, mamaya kailangan magpakita kayong dalawa ng magandang asal. Oh! Anong pinagtatawa mo? Ang Dachuang Group, tama? Kayo ay nangunguna sa industriya ng drone sa Binzhou? Kailangan pa ba ninyong magsikap ng ganito para manalo sa bidding? Ang mga bagay na ginagawa nila sa ilalim ng mesa ay napakahusay, kaya ang mga bagay sa ibabaw ng mesa ay siguradong magiging maayos. Ito ay karaniwang gawain sa negosyo at hindi ka dapat makialam para maghanap ng mali. Kung sasabihin ko na ang pagpili kung sino ang mananalo sa bidding ng Feiyue Group ay ako ang may pasya, naniniwala ka ba? Ikaw ang may pasya, binibini, sino po kayo? Ako si Yao Ruoyuan. Yao Ruoyuan.
Yao Ruoyuan, hindi ka pa ba nagsawa sa pag-arte mo sa opisina? Ngayon nandito ka na naman para magpanggap. Ginong Lu, sasabihin ko sa'yo, huwag kang magpapaloko sa kanya. Isa lang siyang tagalinis sa Feiyue Group. Ang usapin ng bidding, wala siyang sinasabi dyan. Ang pagpunta niya rito ngayon ay para lang guluhin ako, para bigyan ako ng problema. Mukhang tarheta ito ay hindi peke. At saka, sabi-sabi, ang Feiyue Group ay itinatag mismo ng founder nito pagkatapos niyang magretiro. At saka, ang edad ng babaeng ito ay tugma naman. Ginoong Lu? Ang iba, hindi ko masasabi pero itong taong ito ay siguradong hindi ang founder ng Feiyue Group. Ginoong Lu. Siya ngayon ay nandito para guluhin ang tatay ko. Huwag mo sanang papayagan na maloko ka niya. Tama, ang founder ng Feiyue Group ay nobya ko. Anong itsura niya, hindi ko ba malalaman? Isa lang siyang maliit na tagalinis. Itong calling card ay peke. Mukhang hindi peke itong calling card. Nakalagay pa ang logo ng kumpanya. Hindi ka naniniwala, no? Tingnan mo, ito ang kanyang restaurant. Ito ang kanyang larawan noong tagalinis pa siya. Naniniwala ka na ba ngayon? Tagalinis ka lang pala ng korporasyon. Sa ganitong okasyon, sa harap ng napakaraming tao, niloloko mo ako. Sa tingin mo ba, nakakatuwa iyon? Yao Ruoyuan, lagi mo akong sinasabing mapagpaimbabaw, pero ikaw mismo, paulit-ulit kang nagpapanggap bilang founder ng Feiyue Group. Anong balak mo? Wala kang connection, wala kang kakayahan at ninanakaw mo pa ang kredito ng iba. Talagang wala akong respeto sa iyo. Sir Lu, ano sa tingin mo, kapag nalaman ni Sir Yao na sa isang napaka-importanting exchange forum, may isang tao na nagpapanggap sa kanya, magiging masaya ba siya? Kung hindi siya masaya, maapektuhan kaya ang bidding? Ano ang palagay ninyo? Palayasin ninyo siya. Tao, mga guard. Magandang araw po, Sir Lu. Itaboy ninyo ang babaeng ito. Sino ang maglakas loob na hawakan ako? Hindi mo babalak na siraan ang pangalan ko sa harap ni Sir Yao? Sasabihin ko sa'yo, panaginip lang yan. Fang Wenyi, lagi mo na lang binabanggit si Sir Yao. Gusto kong makita ang ekspresyon mo kapag nakita mo na siya ng harapan. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo ng malinaw. Secretary Tang, inuutusan kitang pumunta ka agad sa venue ng exchange forum. Sige po, Sir Yao. Pupunta na ako. Si Fang Wenyi na naman ito. Taong walang alam sa sariling limitasyon. Tao. Lahat, sumama kayo sa akin sa exchange forum. Opo. Yao Ruoyuan, hanggang kailan ka magtatanghal-tanghal? Hindi mo ba sasabihin na kanina ay tumawag ka sa Feiyue Group? Tama, Tang Jia ang personal kong sekretarya. Nakita mo na siya dati. Ito ang termination papers mo. Fang Wenyi, simula ngayon, ang aming Feiyue Group ay opisyal na magbabawas sa iyong appointment. Permanenteng ilalagay sa blacklist at ipagbabawal sa buong industriya. Nakakapal ka pa ng muka. Yao Ruoyuan, kung hindi dahil sa'yo noon, naupo na sana ang tatay ko bilang presidente ng Feiyue Group. May ganito pang nangyari? Oo nga, ang babaeng ito, matatalas ang dila, sa ilang salita lang, nakakabaligtad ng katotohanan. Ewan ko kung ano ang nangyari kay Sekretarya Tang, nakikinig pa sa mga paninira niya. Kaya nandito kami ngayon para harap-harapan magpaliwanag kay Sir Yao. Huwag na kayong makipagtalo pa sa kanya. Sir Lu, bakit hindi mo pa ipaalis ang impostor na ito? Mga tauhan, paalisin niyo siya. Tigilan niyo! Cheng Tangking, Ruoyuan, ikaw nga talaga matandang kaklase. ang tagal nating hindi nagkita. Ikaw si Boss Cheng, di ba? Kaklase mo ba ang babaeng ito? Si Miss Yao at ako ay magkaklase sa kolehiyo. Ano ang ginagawa ninyo kanina? Nakagambala ang babaeng ito sa isang VIP ng aming exchange meeting, kaya namin siya paalisin. Paalisin? Ang host ngayon ay ang Feiyue Group. Hindi tama na basta-basta mong paalisin ang bisita niya. Kung ako ang boyfriend ng founder ng Feiyue Group, may karapatan ba akong magpaalis ng mga hindi naman dapat narito? Dati, ikaw nga ang boyfriend ni Boss Yao ng Feiyue Group. Pero ngayon wala ka na. Ano ang pinagsasabi mo? Ang founder ng Feiyue Group ang nagtayo ng kumpanya para sa kapatid ko at siya rin ang nag-hire sa kanya bilang presidente. Ito ay pawang katotohanan. Bulag ba kayo? Bulag ako noon kaya nakakita ako ng lalaking tulad mo at naisip ko pang ibigay sa iyo ang grupo. Napakaina ko talaga. Ruoyuan, ibig mong sabihin ikaw si Boss Yao ng Feiyue Group? Ang Feiyue Group ay talagang itinatag ko. Yao Ruoyuan, ngayon ay madali ka ng magsinungaling. Kung ikaw talaga ang founder ng Feiyue Group, patunayan mo sa akin. Ayokong makipag-argumento pa sa'yo. Pagdating ni Secretary Tang, malalaman mo rin. Narinig ko na sa Feiyue Group, bukod kay Boss Yao, si Secretary Tang ang itinuturing na pangalawang pinuno at ang kanyang kakayahan ay hindi kukulangin kay Boss Yao. Narinig mo ba? Yao Ruoyuan. Sino ka ba at nagagawa mong utusan si Secretary Tang? Ang tagapangasiwa ng proyekto ng Feiyue Group at ang punong tagapangasiwa ng kasalukuyang palitan at kooperasyon. Miss Tang Jia dumating na. Yao Ruoyuan, kanina pa ang yabang mo ah. Ang tono ng pagsasalita mo parang si Secretary Tang, na para bang pwede mo siyang tawagin ng basta-basta at paalisin kung kailan mo gusto. Ngayon, nandito na talaga siya. Tingnan natin kung gaano ka pa kayabang ngayon. Nandito na si Secretary Tang, ang nobya kong si Boss Yao, malapit na ring dumating. Bakit hindi mo pa agad ipalabas ang impostor na ito? Kung ikaw ang nobyo ni Boss Yao, napakapangit ng taste niya.
Noon talagang wala akong masyadong taste. Wala kang pakialam dito, huwag kang makialam. Ano pang hinihintay ninyong dalawa? Itaboy niyo siya. Sino ang may lakas ng loob? Ikaw si Luliang Ping, di ba? Akala ko, maganda ang reputasyon ng Dachuang Group ninyo at kayo ay isang magandang partner. Pero kayo ay bulag. Ngayon, tinatanggal na ang qualification ninyo sa bidding dahil hindi kayo karapat-dapat na makipagtulungan sa Feiyue Group. Anong karapatan mo? Bakit mo tatanggalin ang aming bidding qualification? Hindi ako karapat-dapat, siya ba ang karapat-dapat? Tang Ching, sumali ka ba sa bidding? Oo, ako ay kumakatawan sa Shinki Group. Ang mga kumpanyang sumali sa bidding na ito ay mahigit 80. At ang pinakaakma sa pamantayan ay ang Dachuang Group at Shinki Group. Bago kami sa Feiyue ang naging number 1 sa industriya, ang posisyon na iyon ay palaging pinag-aagawan ng dalawang grupong ito. Mabuti, binabati kita. Ikaw na ang bagong partner ng Feiyue Group. Talaga? Yao Ruoyuan, huwag kang magpakita ng ekspresyong parang ikaw ang may kontrol sa lahat. Nakakatawa ka. Ang bagay sa bidding project, hindi ka niya matutulungan. Sa halip na mag-aksaya ka ng oras dyan, mas mabuti pang makiusap ka ng maayos sa akin. Makiusap? Sayang, wala ring mangyayari kung makiusap ka. Dahil ikaw ay wala talagang kwenta. Sakto ang dating niya. Yung nangyari sa Feiyue Group nun, nagkahiwalay tayo ng hindi maganda. Tamang pagkakataon ito para ipaliwanag kay Secretary Tang. Oo nga, paano ba naman siya ang pinagkakatiwalaan ni Boss Yao? Hindi naman tama na laging magkasalungat. Secretary Tang, nagkita na naman tayo. Oo, pero ngayon espesyal akong pumunta para sa'yo. Espesyal para sa akin dahil ba sa nangyari noon kaya ka pumunta para humingi ng tawad? Tawad? Hindi ba dapat ikaw ang humingi ng tawad sa akin? Noong pumunta ako sa Feiyue Group para magtrabaho, naniwala ka sa kasinungalingan ni Yao Ruoyuan at pinalayas kami mula sa opisina. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong magbayad sala. Si Yao Ruoyuan at ang lalaking kasama niya, ginulo ang programa ng exchange event na kakaabala sa ibang bisita. Dali, ipakita mo sa kanila ang dapat. Secretary Tang, ikaw na ang bahala. Hoy, kausap kita, hindi mo ba ako naririnig? Sige, hinampas mo ako. Ikaw talaga ang dapat hampasin. Napakatanga, napakayabang. Ako ang nobyo ng boss ninyo. Hinahampas mo ako. Pa, ikaw? Gusto mong maging nobyo ng boss namin? Karapat-dapat ka ba? Pa, okay ka lang ba? Kuya, hinampas mo ang kuya ko. Kapag dumating na si President Yao, magdudusa ka sa akin. Hindi mo nakilala ang tunay na kapangyarihan. Narito na si President Yao. Tama na, Secretary Tang. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa kanila. Gawin na natin ang dapat gawin. Magkakilala pala kayo? Ikaw ba talaga ang nobyo ni Pangulong Yao? Napansin ko, si Secretary Tang wala man lang respeto sa'yo. President Lu, ano ang ibig mong sabihin? Kapag dumating na si President Yao, malalaman na ang katotohanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Isang karangalan ang makapag-imbita sa inyo sa pulong ng palitan ng kooperasyon na ito. Ako si Tang Jia mula sa Feiyue Group. Ang tema ng pulong ng palitan na ito ay iminungkahi ng aming founder sa Feiyue Group, si President Yao. Si President Yao ay isang taong simple at hindi mapagmataas. Marami sa mga kasamahan namin sa industriya ang hindi pa nakakakita sa kanya ng personal. Maging ang tunay niyang pangalan ay hindi alam ng lahat. Ngayon, inaanyayahan natin ang aming President Yao mula sa Feiyue Group na magsalita sa entablado. President Yao. Nasaan na si President Yao? President Yao, siya ay isang bagong entrepreneur sa industriya ng drone. Ang kanyang strategic vision ay natatangi. Ngayon, makikilala ko siya ng personal. Ito ay talagang isang malaking karangalan. Kuya, malapit nang dumating si President Yao. Hayaan mo siyang ipaghiganti tayo sa ginawa nila. Naririnig mo ba, Yao Ruoyuan? Ang iyong masayang buhay ay malapit nang matapos. Nang insulto ka sa akin, hindi mo na ito mapagsisisihan. Paumanhin. Mukhang hindi matutupad ang gusto mo. Ano ang ginagawa niya sa taas? Sa ganitong oras na, gusto pa niyang magpanggap na siya si Boss Yao. Yao Ruoyuan. Ikaw na babae, may sira ba ang ulo mo? Akala mo talaga na ikaw si Boss Yao. Bumaba ka agad. Ruoyuan, ano ang ginagawa mo? Sa okasyong ito ngayon, huwag kang mag-aksaya. Huwag kang mag-alala. May kontrol ako. Yao Ruoyuan, tama na yan. Ang kasintahan ko na si Boss Yao ay malapit nang dumating. Magmadali ka at lumayo ka ng malayo. Ito ba ang lugar na dapat kong puntahan? Hindi ikaw ang magdedesisyon. Ngayon, ako ang magpapakilala sa inyo. Ang tagapagtatag ng Feiyue Group, si Ginang Yao, Yao Ruoyuan. Kumusta kayong lahat? Ako si Yao Ruoyuan. At ako rin ang tinatawag ng lahat na misteryosong tagapagtatag ng Feiyue Group, President Yao. Ang Feiyue Group ay umunlad hanggang ngayon at nakapasok na sa isang bagong yugto ng pag-unlad. Kaya,
Naghahangad kami ng mga kasosyo na may parehong layunin na sumama sa amin upang magtulungan at sumulong. Pero bago iyon, gusto kong ipahayag ang Feyue Group ang susunod na bagong presidente. Bagong presidente? 2 taon na ang nakalipas para sa taong minamahal ko, itinatag ko ang Feyue Group. Ang dahilan kung bakit ang Feyue Group ay nakamit ang tagumpay ngayon ay dahil din sa kanya. Sa totoo lang, matagal ko nang balak na ibigay ang posisyon ng presidente. Pero hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon. Ngayon, sa okasyong ito, ipinapahayag ko sa inyong lahat ang susunod na presidente ng Feyue Group. Si President Yao ay ibibigay ang posisyon ng presidente sa ibang tao. Hindi ba ako nagkakamali ng pandinig? Naku, sino ang napakaswerte na magiging bagong presidente ng Feyue Group? Ang katayuan at posisyon ay tataas ng tataas, tataas ng tataas. Tataas ng todo. Talagang nakakainggit. Siya ang presidente ng Feyue Group, si President Yao. Tatay, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin? Paano ko malalaman kung ano ang gagawin? Kuya, Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ang Feyue Group ay itinatag niya para sa taong minamahal niya. Taong minamahal, hindi ba ikaw yon? Oo. Sa mga nakaraang taon, si Yao Ruoyuan ako lang ang nakarelasyon niya. Kaya ang sinasabi niya, ako talaga iyon. Kahit na nasaktan ko siya, pero kung tapat akong humingi ng tawad sa kanya, tiyak na hindi niya iyon ipagkakait. Mangyaring sumaludo kay Ginong Fang Wenyi sa entablado. Talagang tinawag ako, Ruoyuan, alam ko na, nasa puso mo ako. Ngayon, tamang-tama ang pagpunta natin. Kuya, ikaw ay magiging bagong presidente ng Feyue Group. Tingnan natin sa hinaharap. Sino pa ang mga has na humamak sa atin? Ang ilang tao, kahit anong pagpapakita ng kabutihan, walang silbi. Kahit na nasaktan ko si Ruoyuan, ngunit si Ruoyuan ay minamahal pa rin ako tulad ng dati. Ruoyuan, narito na ako. Lahat tayo sa isang antas o iba pa ay nakarinig na may ex-boyfriend ako na nagngangalang Fang Wenyi, ang Feyue Group. Noong itinatag ay para matupad ang kanyang pangarap. Kaya lagi kong inaasam na ang kumpanyang ito ay maibigay sa kanya bilang regalo. Subalit, sa loob lamang ng 2 taon, siya ay nagkaroon ng ibang kasintahan at tinalikuran ako. Ruoyuan, maaari akong magpaliwanag. Sige. Fang Wenyi, hindi mo kailanman tunay na nakilala ako. Itinuring mo akong parang langgam. Sa bawat salita mo, ay paghamak sa mga nasa ibaba. Sa ganyang ugali at asal mo, hindi ka karapat-dapat maging presidente ng Feyue Group. Dalhin siya! Ruoyuan, makinig ka sa akin, Ruoyuan. Para sa pag-unlad at paglaki ng grupo, ako ay nagpasya. Naanyayahan si Cheng Tangqing bilang bagong presidente ng grupo. Inatasan mo ako para humawak ng posisyon. Tama, ikaw ay nasa industriya ng drone. Matagal nang nagpapalalim, kakayahan at ugali. Kitang-kita ng lahat, naniniwala ako sa ilalim ng iyong pamumuno. Tiyak na mapamumunuan ng Feyue Group, lumikha ng mas magandang kinabukasan. Salamat sa tiwala ni Sir Yao. Hindi ako magkukulang. Biguin ang iyong inaasahan. Yao Ruoyuan, hindi ko inaasahan. Ikaw pala ang tagapagtatag ng Feyue Group. Ilang taon na tayong hindi nagkikita. Ang laki ng pagbabago mo. Mula sa pagiging guro sa universidad, naging tagapagtatag ng kumpanya. Pareho ka pa rin nun. Laging nagdudulot ng sorpresa sa akin. Kayong mga ito, umalis na kayo agad. Yao Ruoyuan, totoo nga pala, presidente ng Feyue Group. Tingnan mo ang ginawa ninyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo noon, inayawan siya, isang retiradong tagalinis. Pinilit akong ipares kay Kong Hongyu. Ngayon sa entablado, ako dapat ang masaya at matagumpay. Kuya. Ito, sino ang makakaisip nito? Ito ang Feyue Group, liham ng pagtatalaga bilang presidente. Noon ko pa sana itong gustong ibigay sa iyo bilang regalo. San Kayan, mukhang hindi ka karapat-dapat. Yan pala ang sinabi niya noon. Lahat ay totoo. Ji Yao. Ji Yao, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap po ako sa inyo. Ji Yao. Ruoyuan. Fang Wenyi, ano pa ang gusto mong sabihin? Ruoyuan. Alam kong nagkamali ako. Narito ako para mag-sincere apology sa'yo. Noong kasama ko si Kong Hongyu, oo, anak ko at kapatid kong babae, sila ang nag-ayos. Hindi iyon ang totoo kong hangarin. Ruoyuan. Pwede bang tingnan mo ang dating samahan natin? Patawarin mo na ako. Makipagbalikan ka na sa akin. Sa tingin mo posible ba yon?
Fang Wenyi? Ikaw talaga. Tatay. Hindi ba sinabi mo, nobyo ka raw ni Ginoong Yao? Kaya na-offend ko si G. Yao, ano ang gagawin mo? Chilu, huminahon ka nga. Dapat mananalo ang grupo sa bidding nato. Ikaw ang may kasalanan kaya nasira. Lahat ng susunod na collaboration kinansela na. Paano ako mag-i-explain sa kumpanya? G. Lu, hindi ko rin inakala na aabot sa ganito. Oo, ibinabalik ko sa iyo ang card ng bangko at checkeng ibinigay mo. Huwag mo na akong makita ulit. Lahat kayo, umalis na. Bakit ba tayo napakamalas? Kasalanan niyang Yao Ruoyuan na yan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magdudusa ng ganito. Yao Ruoyuan, ikaw pala ang founder ng Feiyue Group. Bakit hindi mo sinabi agad? Masaya ka bang pinagtritripan ako? Masaya ka ba? Ang kahihiyan na naranasan ko ngayon, babayaran ko ng doble sa susunod. Ang batang ito malaki na hindi marunong mag-alaga ng sarili. Ang gulo ng bahay parang ano. Nanay! Bakit pagdating mo ay tumutulong ka na agad sa gawaing bahay? Nanay, hindi ba hindi ka mapakali? Nakakainis tingnan to, tingnan mo ang sarili mo kahit papaano, presidente ka na. Ang gulo ng bahay parang ano. Nanay, inimbitahan kita dito. May gusto akong pag-usapan sa iyo. Sabihin mo, anong gusto mong tulong ko? Nanay, tama ang hula mo. Ang aming Hengyun Group. Ngayon, ang industriya, kasama na ang larangan ng drone. Pero sa aspetong ito, palaging kulang ng isang pangunahing tao upang manguna sa lahat para sa pagbabago sa bagong teknolohiya. Kaya gusto naming bumalik ka upang mamuno upang isulong ang industriya ng Hengyun Group ang pag-unlad ng drone. Sa palagay ko, diretso mong gamitin ang pangalan ng Hengyun Group upang bilhin ang Feiyue Group upang magkatotoo ang dalawang industriya ng drone pagsasama pagbabahagi ng teknolohiya magkasanib na pag-unlad. Maganda yan. Sa ganitong paraan, naniniwala ako na ang mga teknikal na problema ay malulutas din agad. Salamat, Nanay. Oo nga pala, Nanay, malapit na itong maging iyong ika-55 kaarawan. Ngayong taon, kailangan ipagdiwang ng malaki. Sa oras na iyon, Xiaobin, Xiaotian, Xiaorui, ay babalik lahat, huwag ka nang umurong. Sige. Nanay, susundin ko ang gusto mo. Nanay, ikaw ang pinakamabuti. Talagang mapaglaro ang tadhana. Kung alam ko lang noon na si Yao Ruoyuan ang may-ari ng Feiyue Group, hindi sana ako nagkaganyan at naghihintay ng taxi dito. Hindi ko talaga inakala na ganun siya. Isang taong walang koneksyon, walang background, nagawa pa niyang magtayo ng sariling kumpanya. At ang galing pa ng pag-unlad niya. Hoy! Sayang naman. Anong nangyayari dyan? Ikaw ba si Ginoong Fang Wenyi? Oo, ako nga. Sino kayo? Magpapakilala lang ako. Ako si He Jizhou, tagapangulo ng Hengyun Group. Hijizhou? Di ba siya ang pinakamayaman sa Binzhou? Totoo nga. Tay? Anong kailangan nila sa'yo? Ginoong Fang, huli na kaming dumating. Ginoong He, kayong anong ibig sabihin nito? Tingnan muna ninyo ito. Isang villa sa Green City Bay, 2 luxury car, 5 tindahan, 10% pag-aari sa Hengyun Group. Grupo ng Hengyun. Bakit mo ako binigyan ng mga ito? Hindi mo ba alam? Hindi ba't ikakasal ka na sa matandang ginang ng Hengyun Group? Tingnan mo ang huling probisyon ng kasunduan. Hoy? Nakasulat dito, kapag ako at ang matandang ginang ng Hengyun Group ay ikinasal, ang kasunduang ito sa pagbibigay ay magkakabisa agad. Tama, nakalagda na ang kasunduang ito. Isang hakbang na lang ang kulang, ang paglagda ng magkabilang panig. Kuya, kailan ka nakilala ang matandang ginang ng Hengyun Group? Hindi ko siya kilala. Jihi, ang kasunduan mong ito sa pagbibigay saan galing? Si Xia Jingtong Chairman Xi ang nag-utos na dalhin ito sa inyo. Ang chairman siya ng Hengyun Group? Jihi, nabalitaan naming ikaw ang punong tagapamahala ng Hengyun Group sa Binjiang. Kayo ba noon, nakita na ang matandang ginang ng pamilyang Xi? Napakapribado ng aming matandang ginang. Sa totoo lang, hindi ko pa siya nakikita ng personal. Pero sa loob ng ilang araw ay kaarawan na ng aming matandang ginang. Ito ang imbitasyon. Kung pinili kayo ng aming Chairman Xi, tiyak na may natatangi kayong katangian. Sa araw na iyon, malugod naming inaanyayahan kayong lahat na dumalo sa handaan para sa kaarawan ng aming matandang ginang. Sa pagkakataong iyon, ako ang magpapakilala sa inyo kay Chairman Xi. Ay salamat Jihi ha. Paalam. G, Yao kamakailan, nakikipag-usap sa amin ang Hengyun Group tungkol sa pagbili. Ang handaang ito ay inanyayahan ang lahat ng kilalang pamilya. Sino nga ba talaga ang matandang ginang ng pamilyang Xie? Malalaman mo na agad. Pasok na tayo, sige.
Ikaw ba sigang Yao Ruoyuan? Ako nga. Paumanhin, may utos mula sa itaas. Hindi ka maaaring pumasok. Bakit? Ako ang nag-utos sa kanya. Kayong dalawa na naman. Yao Ruoyuan, alam ko na, sa isang malaking okasyon tulad nito ngayon, siguradong pupunta ka para makisali sa gulo. Tama nga ang hinala ko. Oo, kaarawan ngayon ng matandang ginang ng pamilyang Xie. Narinig kong maraming taon nang nagnegosyo ang matanda sa Binzhou, pero hindi pa siya kailanman nagpakita bilang miyembro ng pamilyang Xie. Ngayon ang unang pagkakataon. Ang ilang tao, baka gustong samantalahin ang pagkakataong ito para makipag-ugnayan sa pamilyang Xie. Makinig ka ng mabuti sa akin. Kung walang utos mula sa akin, huwag mong papapasukin sila. Opo, John Fang. Yao, ano ang gagawin natin? Fang Wenyi, ito ay ang Imperial Palace Hotel na pag-aari ng Hengyun Group. Anong karapatan mong magmayabang dito? Wala ka namang kinalaman dito. Bakit mo siya inuutusan na huwag kaming papasukin? Bakit? Dahil dito. Ano ito? Kasunduan ng donasyon. Ang kasunduang ito ay para sa iyo. Hindi para sa akin, para pa rin sa iyo. Ito ay ipinadala sa akin mismo ng Chairman Yao. Ngayon ako ay nakatatanda kay Chairman Xi at shareholder din ng Hengyun Group. Sabihin mo, dapat ba niya akong sundin? Anong nangyayari? Paano nakakuha si Jingtong ng kasunduan ng pagbibigay? Yao Ruoyuan. Sa huli, ako pa ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil ayaw mong patawarin ako, paano ako magiging miyembro ng pamilya Xi? Ngayon alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng pag-ikot ng kapalaran. Ikaw, Yao Ruoyuan, ay isang tagapagtatag lang ng maliit na kumpanya. Samantalang sa likod ng tatay ko ay ang buong Hengyun Group. Narinig ko na ang Hengyun Group ay malapit ng bilhin ang Fei Yue Group mo. Hindi ko rin inasahan ito. Ang pamilya Xie para ipagtanggol ako ay kayang gawin hanggang sa ganitong punto. May isip mo ang aking posisyon sa pamilya Xi. Ipagtanggol ka. Kung gayon, ikaw. Nakita mo na ba ang matandang ginang ng pamilya Xie? Kahit ano pa ang itsura niya, ang kanyang marangyang pamumuhay na puno ng luho at ginhawa ay hindi mo kayang inggitan. Narinig mo ba, Yao Ruoyuan? Ang iyong kaunting kahabag-habag na pagmamataas ay tuluyan nang nawala na. Ang aking kasintahan ngayon ay ang matandang ginang ng pamilya Xie. Ay libu-libong beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Hindi mo pa rin nauunawaan ang aral mula sa pagkakamali. Sa iyong mukhang ito, katulad noong araw sa pagpupulong para sa palitan, walang pinagkaiba. Ano ang ibig mong sabihin? Posible kaya na ang matandang ginang ng pamilya Xie na binabanggit ninyo? Ay ako rin? Ano? Sabi mo ang matandang babae ng pamilyang Xie ay tatay mo? Pa, huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang pamilyang Xie ang pinakamayamang pamilya. Ang matandang babae ng pamilyang Xie, tiyak na napakaganda ng kanyang aura. Hindi siya magmumukhang ganyan. Tama. Sino bang ina ng chairman ng isang kumpanya ang pupunta sa isang restaurant para maglinis? Ang matandang babae ng pamilyang Xie, tiyak na nagpapamassage, naglalakad ng aso, naglalakbay. Hindi siya magiging ganyan na pupunta sa restaurant para magtrabaho. Hay naku, Yao Ruoyuan. Muntik na akong maloko mo. Sa bandang huli, sinasadya mo pa ring paglaruan ako. Sinadya kitang paglaruan. Sigurado ka? Tigilan mo ang kakulitan. Akala mo ba talaga na ako si Fang Wenyi ay madaling apihin? Ano pang ginagawa mo dyan? Palayasin mo na sila. Jiaja, hindi ko inakalang marunong ka pala ng martial arts. Boss Yao, nag-aral ako ng konting taekwondo. Oh, marunong ka pa pala ng suntukan, sayang. Wala ring kwenta. Ito ang aking teritoryo. Ako ang masusunod. Sinabi kong umalis kayo, kaya dapat kayong umalis ngayon. Ganoon ba? Tingnan natin kung may kakayahan ka talaga. Anak, nasa pintuan ako ng banquet hall. Gusto kang palayasin ng mga tauhan mo. Mukhang hindi ako makakapasok ngayon. Ano? May naglakas loob na humadlang sa nanay ko? Grabe naman ang kapal ng mukha nila. Nanay, hintayin mo lang. Aayusin ko na ito. Tingnan natin kung sinong walang takot mamatay ang humadlang sa iyo. Sige. Miss Yao, kanino ka nakikipag-usap sa telepono? Anak ko. Sino ang anak mo? Ang anak ko ay Xie Jingtong. Anak mo si Xie Jingtong? Alam mo ba kung sino si Xie Jingtong? Xie Jingtong pero ang chairman ng Hengyun Group. Ibig sabihin, ikaw at si Chairman Xi, magkaiba pa ang apelyido ninyo. Malayong malayo ang relasyon ninyo. Pinipilit mo pang magpanggap na may koneksyon. Yao Ruoyuan, ang kapal ng mukha mo lalong tumitindi. Ano-ano bang kasinungalingan ang kayang sabihin mo? Akala mo maniniwala ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ko na, ang function room na ito ngayon, hindi kayo makakapasok. Dati ko pa kayong pinaalis, ayaw ninyong umalis, kaya wala akong choice kundi gumamit ng puwersa. Tama. Kung makikipag-away ka sa kuya ko, pahihirapan kita. Suntukin ninyo. Sinong may lakas ng loob na gumawa nito?
Ruo-Yuan, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ikaw na naman, anong ginagawa mo rito? Ngayon ay birthday party ng matandang ginang ng pamilyang Xie. Lahat ng kilalang tao sa Binzhou ay nakatanggap ng imbitasyon, lalo na si Ruo-Yuan na isang mahalagang kasosyo ng aming Singke Group. Kung kayo'y magpakawalang galang sa kanya, paano ko to palalampasin? Singke Group? Sino ka ba? Para magmayabang sa harap namin? Baka hindi mo pa alam. Malapit ng pakasalan ng tatay ko ang matandang ginang ng pamilyang Xie at maging miyembro ng pamilyang Xie. Kahit pagsamahin ang dalawang kumpanya nyo, hindi pa rin kayo katumbas ng kalingkingan ng aming pamilyang Xie. Ang ibig mong sabihin si Fang Wenyi ay pakakasalan ng matandang ginang ng pamilyang Xie? Tama, malapit na maging manugang ko ang matandang ginang ng pamilyang Xie. Kapag kayo'y sumalungat sa amin, sa pamilyang Xie kayo nakikipag-away. Walang hirap para sa amin na kayo'y pagdusahan. Hindi kaya? Totoo ba ang sinasabi nila? Nangangarap ka lang, wag mong seryosohin. May hawak akong kasunduan ng pag-aabot na may tatak ng opisina. Ano? Pinag-aalinlanganan mo pa ba? Tatay, paalisin mo na sila agad. Mukhang sawa na kayo sa buhay, sugurin ninyo sila. Tigilan ninyo yan. Kakatapos lang tumawag ng chairman. Sabi niya, nagkakagulo kayo sa harap ng pinto. Ang salo-salo ngayong araw ay may kinalaman sa imahe ng aming matriarch. Ganyan-ganyan kayo, ano ba yan? Lahat, umalis na kayo dyan. Ikaw ang responsable ng Royal Palace Hotel, di ba? Kuya ko ay nakatatanda kay Chairman C. Ngayong araw, tong mga to ang nagkagulo sa harap. Tingnan mo kung paano aaksyonan. Inimbita kami dito, may imbitasyon kami. Hindi kami yung sinasabi nilang nanggugulo. Nakatatanda? Anong nakatatanda? Hindi kaya kayo lang ang gumawa-gawa niyan? Anong gumawa-gawa? May ebidensya kami. Lili, ipakita mo sa kanya. Ito nga talaga ang official seal ng aming corporate headquarters. Talaga palang nakatatanda nga kayo kay Chairman Xi. Mr. Fang, pasensya na sa pagkukulang ko kanina. Alam mo na ngayon ang katayuan ko, di ba? Ngayon gusto kong paalisin mo tong mga to. Kaya mo ba? Ito, Mr. Fang, kanina lang may utos ang chairman. Kung lalaki pa itong gulo, baka hindi maganda. Sige na tatay, malapit na tayong maging pamilya ng mga Xie. May oras pa para paghandaan sila sa susunod. Kung magpapatuloy pa tayo ng gulo, baka makaharap pa tayo mismo kay Chairman Xie. Hindi na maganda yon. Tama ka. Sa ngayon palalampasin ko muna kayo. Umalis na tayo. Ruo-Yuan, hindi ko inakala na si Fang Wenyi ay talagang pakakasalan ang matriarch ng pamilyang Xie. Kung gagamitin niya ang impluensya ng mga Xie para sabay na atakihin ang ating dalawang kumpanya, baka mahirapan tayong lumaban. Huwag kang mag-alala. Hindi sila magtatagumpay. Ginoong Fang, nasisiyahan po ba kayo? Maganda. Magaling ang ginawa mo. Magandang salita ang sasabihin ko kay Chairman Xi tungkol sa'yo. Hindi mawawala ang benepisyo mo. Salamat na po muna, Ginoong Fang. Ano ang nangyari sa tatlong iyon? Si Ginoong Fang ba ang sinasabi mo? Siya, swerte na siya. Nagkagusto sa kanya ang matandang ginang ng pamilyang Xie. Gino, ayon sa sinabi ni Manager Yuan, ikakasal na po kayo sa matandang ginang ng pamilyang Xie. Tama, ang kapatid kong lalaki, si Fang Wenyi, magiging miyembro na ng pamilyang Xie. Kaya pala nang makita ko kayong pumasok kanina, ang galing ng dating mo. Ginoong Fang, ngayon ay ang birthday party ng matandang ginang ng pamilyang Xie. Paumanhin po, kailangan pa naming abalahin kayo. Tulungan ninyo kaming makilala. Hindi pa namin nakikita ang matandang ginang. Sige, tingnan natin ang ipapakita ninyo. Boss Yao, tingnan ninyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal ang kanyang pagyayabang. Ginoong Fang, may 10 milyong piso sa card kong ito. Tanggapin ninyo po ito. Ginoong Fang, ito ang bagong kotse kong sports car na kinuha ko at ito ang susi ng aking bahay sa villa. Kayo at ang inyong pamilya, pwede kayong magmaneho papunta sa villa at tumira doon ng libre. Ay! Ang mga taong ito ay mas mapagbigay kaysa kay Boss Lu. Tatay, tingnan mo, sumunod na naman sila. Yao Ruo-Yuan, talagang hindi ka nawawala Tara na, pumunta tayo at tingnan. Ingat, Ruo-Yuan, ayos ka lang ba? Fang Wenyi, anong ginagawa mo? Ruo-Yuan, swerte mo. Kung hindi itong baso ng alak ay dapat nasa mukha mo na. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Sinabi ko na kanina, hindi ito lugar para sa inyo. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Umalis kayo kaagad sa harap ko. Paano kung tumanggi ako? Ruo-Yuan, alam mo ba, sa katayuan ko ngayon may 10,000 paraan ako para ipahamak ka. Ganoon ba? Kung hindi lang dahil sa paggalang kay Chairman Xi na ipagtabuyan na kayo kanina pa. Fang Wenyi, ipag-uutos ko sa'yo na humingi ka ng tawad. Ngayon din, kung hindi, wala ka ng pagkakataong magsisi. Hinahamon mo ang kapatid ko? Gusto mo na bang mamatay? Tinulak mo ang tiyahin ko. Lily, ayos ka lang po.
Yao Ruoyuan, ikaw na sekretarya, ano ba ang gusto mong gawin? Hinamon niya ang anak at kapatid ko. Ako ang personal na sekretarya ni Sir Yao. Ang utos ni Sir Yao, iyon ang aking gagawin. Sino ba ang unang nanghamak at unang nanakit? Ang pag-uugali ng pamilya ninyong Fang talagang hindi ka panipaniwala. Kayong mga mayabang sa publiko, sinabihan ko lang ang sekretarya ko na turuan kayo kung ano ang tamang asal. Ikaw! Oy, sino ba yung babae ang yabang ng ugali? Totoo, kung hindi mo alam, akala mo siya ang bida sa handaan para sa kaarawan. Ito ay nakatatanda ni Chairman Shi. Nangahas siyang saktan ang pamilya ni Ginoong Fang. Talagang sukdulan na ang kapal ng muka. Ginoong Fang, sabihin mo lang, tutulungan ka naming lahat na pahiyain siya. Yao Ruoyuan, ang bawat isa dito ay mahahalagang tao. Mas mabuti ngayon pa lang ay humingi ka na ng tawad at umalis ka na agad. Kung hindi, gagawin kong mabangkarote ang buong Feiyue Group. Ruoyuan, mukhang seryoso sila. Parang totoo ang gagawin nila. Kaya mo ba? Sa wakas may nakakaintindi na. Sayang naman. Ang puwesto mo bilang presidente ng Feiyue Group, hindi pa man lamang nahihigaan, lilipat ka na agad. Fang Wenyi, masyado kang mayabang. Kung Hongyu, anong ginagawa mo rito? Kuya, itong babae, hindi ka tinulungan ng ikaw ay nangangailangan, tapos hiniwalayan ka pa. Hindi pa namin siya sinusumbong, tapos nagpakita pa siya sa harap ko. Kung Hongyu, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para iligtas ka. Iligtas ako? Anong pinagsasabi mo? Ang pamilya nyo gumawa ng napakalaking problema ni hindi nyo alam kung sino ang ininsulto nyo. Tapos dito kayo nagmamagaling. May ininsulto tayo, sino? Siyempre, si matandang madam ng pamilya Shi. Birthday party ni matandang madam ngayon dito. Dito kayo nagwawala. Mamamatay kayo nang hindi alam kung paano. Nakita mo si matandang madam? Nasaan siya? Malayo sa paningin, ngunit nasa harap mo na. Ang tatanga-tanga ninyo talaga. Ibig mong sabihin, nandito si matandang madam ng pamilya Xie sa gitna natin? Sino? Ituro mo nga sa akin. Matandang madam, pakiusap, bigyan ninyo ng pagkakataon ang pamilya kong na mabuhay. Ruoyuan, parang taga kong si group yung tao na yon. Bakit siya napakagalang sa'yo? Mukhang si Kong Hongyu mas marunong siyang tumingin sa sitwasyon kaysa sa inyo. Kung Hongyu, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinasabing si matandang ginang ng pamilyang Xie ay si Yao Ruoyuan? Tama, noon, nagkasala ako sa matandang ginang na nadamay ang buong pamilyang kong. Ngayon, may pagkakataon akong humingi ng tawad sa matandang ginang. Matandang ginang noon wala pa akong muwang taos puso akong humihingi ng paumanhin sa inyo. Basta sabihin ninyo lang, handang-handang ibigay ko ang lahat ng aking shares sa Kongshi Group. Anong nangyayari? Hindi ba talaga siya ang matandang ginang ng pamilyang Xie? Yung ginawa natin kanina, harap-harapang sumalungat sa matandang ginang, hindi ba't na-offend natin siya? Kung maapektuhan ang negosyo ng pamilya natin, talagang wakas na yon. Pa, ano ang gagawin natin? Magsalita ka naman. Kuya, huwag nating paniwalaan ang kasinungalingan ni Kong Hongyu. Kung hindi, tayo ang maghihirap. Tumahimik kayong lahat. Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan ng babaeng ito. Tiyak binayaran siya ni Yao Ruoyuan. Nasa akin ang donation agreement na personal na inilabas ni Chairman Shi. Malinaw na nakasulat dito, kapag ako at ang matandang ginang ng pamilyang Xie ay nagpakasal, magkakaroon ako ng 10% ng shares ng Hengyun Group. Ito ang official seal ng Hengyun Group. At ang agreement na ito ay personal na ibinigay sa akin ni Hejishou, ang pinakamayaman sa Binchou. Kung siya ang matandang ginang ng pamilyang Xie, sino ako? Ano na ang nangyayari ngayon? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Kay Ginoong Fang, may kasunduan ng pagbibigay bilang matibay na ebidensya. Kani-kanina lang si Manager Yuan ay inamin din ng personal ang kanyang pagkatao. Imposibleng magsinungaling si Ginoong Fang. Tama nga, ang babaeng iyon ay walang ebidensya. Walang masabi na kahit anong konkretong ebidensya. Ang kanyang sinasabi ay hindi mapagkakatiwalaan. Kung Hongyu, hindi ko inaasahan. Ngayon, tumutulong ka pa kay Yao Ruoyuan, nagsisinungaling at nanloloko. Parang bulag ako at gusto ko pang ipagtagpo kayo ng kapatid kong lalaki. Sayang, tinatawagan pa kitang Tita Hongyu. Mali ang pagtingin ko sa'yo. Ngayon, sa puso ko tanging ang tunay na matriarch ng pamilya Xie ang naroon. Siya at ako ang tunay na magkatugma at hindi si Yao Ruoyuan na impostor. Sige. Kung gusto ninyong ituloy ang maling daan, wala na akong magagawa. Matriarch ako ay. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Kahit na nasaktan mo ako, pero salamat sa'yo, nakita ko ng malinaw ang tunay na mukha ng lalaking ito na manloloko. Huwag kang mag-alala, ipagpapatawad ko ang pamilya kong. Umalis ka muna. Salamat, Matriarch. Aalis na muna ako. Fang Wenyi, kung alam mo lang, Yao Ruoyuan ay ang tunay na matriarch ng pamilya Xie, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman mo. Ngayon, umalis na ang mga walang kinalaman, Yao Ruoyuan. Oras na para pag-usapan ang ating mga bagay. Ano ang ibig mong sabihin? Tinulak ninyo ako kanina at sinaktan ng aking pamangking babae. Paano? Mabilis kang nakalimot. Dahil yan ay inyong hinanap. Tatay, dapat silang turuan ng leksyon. Kung hindi, talagang iisipin nila na madali tayong apihin. Yao Ruoyuan, ito ay dahil pinilit mo ako. Makinig kayong lahat sa akin. Ako, ngayon bilang miyembro ng pamilya Xie, ipinahahayag ko. Sino mang makikipag-ugnayan sa Feiyue Group at magkansela ng pakikipagtulungan ay magiging aking kaalyado. Kapag ako at si Ging Shi ay ikinasal na hindi mawawala ang inyong mga benepisyo.
Ako, ang Linhua International ay nais sumali sa kampo ni Jifang. Hengqian Group ay handang makinig sa utos ni Jifang. Ako, ang Yuan High Financial Group ay nais sumunod kay Jifang. Yao Ruo Yuan, ikaw ang tagapagtatag ng Feiyue Group. Ang bagay na ito, hindi ba ito ang lagi mong ipinagmamalaki? Kung gayon, ngayong araw ipapakita ko sa iyo na ako mismo ang magwawasak nito. Inuutusan ko kayo ngayon na agad na atakihin ang Feiyue Group. Oh, Gagawin kong bangkarote ang Feiyue Group. Sige, naiintindihan ko. Sir Yao, may problema. Inaatake ang website natin. Lahat ng order ng mga user, sinadya nilang kinansela. Hindi makumpleto ng mga user ang order nila. Milyon-milyon ang lugi. May problema. Ruo Yuan, yung supplier na kinakasama natin, tinigil na ang pakikipagtulungan sa atin. Kulang na ang stock ng pyesa. Hindi natin matatapos ang mga order. Sa ganito kaikling panahon na kaya mong gawin ito, mukhang may konting kagalingan ka pa. Ano sa tingin mo, Yao Ruo Yuan? Ngayon alam mo na kung gaano ako kagaling. Ngayong araw, ang Feiyue Group ay dapat magbagsak. Kahit sino ang dumating, wala nang magagawa. Fang Wenyi, huwag kang masyadong kumpiyansa. Ang brand image ng Feiyue Group namin ay iginagalang ng publiko. Basta't may tamang aksyon tayo, hindi tayo siguradong matatalo. Ano? May problema, Sir Yao. Ngayon, sa official blog ng grupo natin, puro trolls ang naninira. Kinansela na rin ang endorsement ng artista. Naapektuhan na rin ang stock price. Patuloy na bumababa. Huwag magpanik. May paraan pa. Sinampal kita, di ba? Ngayon kahit ang brand image ninyo ay hindi na mapoprotektahan, tingnan natin kung ano ang gagamitin mo para bumawi. Ganun ba? Eh di ako na ang mag-endorso para sa Feiyue Group. Ano sa tingin mo? Parang pamilyar. Siya si Xie Rui, ang pangatlong anak na lalaki ng pamilyang Xie, at saka isang top-notch na motorcycle racer. Mukhang dumating siya para sa kaarawan ng kanyang ina. Hindi ko inaasahan ang ganda ng itsura ng pangatlong anak na lalaki ng pamilyang Xie. Kaya't mula ngayon, siya na ang kuya ko. Siyaw dilili kaya't tayong tatlo, lumapit tayo ng kusa, batiin natin siya. Kuya, nandito ka na pala. Sino ka? Ako si Fang Lili. Ito ang tatay ko, Fang Wenyi. Ang ating dalawang pamilya malapit nang maging magkamag-anak, kaya't tawagin kitang kuya. Ayos lang yon. Nanay, ano na naman to? Narinig ko kayong kanina, nag-target sa Feiyue Group. Ano ang nangyayari? Kuya, tamang-tama ang pagdating mo. Ang founder ng Feiyue Group, Yao Ruo Yuan. Paulit-ulit na hinaharas ako at ang pamilya ko. Hindi makatiis ang tatay ko. Kaya't naghanap siya ng paraan para atakihin ang grupo nila at siraan ang imahe ng kanilang kumpanya. Kanselahin ang celebrity endorsement, di ba? Ano sa palagay mo? Ako ang mag-endorso para sa Feiyue Group. Ano sa tingin mo? Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Kuya, bakit mo ako sinuntok? Huwag mo akong tawaging kuya. Wala akong kapatid na babae na tulad mo. Sa loob ng pamilya mo, ano ang mga masamang balak? Malinaw na malinaw sa akin. Huwag kang magdrama sa harap ko. Ma, anong nangyayari? Di ba pamilya ng ex-boyfriend mo yan? Di ba naghiwalay na kayo? Bakit ako tinatawag na kuya ng anak niya? Tanungin mo kaya ate mo, hawak-hawak nila yung kasunduan sa pagkakaloob na binigay ng ate mo sa kanya. Kasunduan sa pagkakaloob? Naalala ko na, yung regalo sa unang pagkikita, totoo nga yon. Pero yon ay bago pa kayo maghiwalay, di ba? Akala ko malaking pagkakamali lang. Ma, anong gagawin mo? Di magtatagal ang peke. Huwag kang mag-alala. Nasaan ang kuya at diko mo? Papunta na sila. Ginong Fang, di ba sabi mo kamag-anak ka ni Chairman Xie? Mukhang di ka pinansin ng pangatlong anak ng mga Xie. At hinampas pa niya sa harap ng lahat ang anak mo. Baka naman niloloko mo lang kami. Huwag kayong magkakamali. Lumaki kasi ang pangatlong anak na yan sa mayamang pamilya. Normal lang na medyo mayabang siya. Normal lang yon. Kasalanan lahat yan ni Yao Ruo Yuan. Kung di dahil sa kanya, hindi ako nakagawa ng kalokohan sa harap ni kuya. Siguradong di siya magagalit. Ganun pala. Pero ngayon personal nang nag-endorso ang ikatlong anak ng grupo ng Feiyue. Itutuloy pa ba natin ang paglaban sa Feiyue Group, kuya? Kanina, si Yao Ruo Yuan ang dahilan ng mga problema natin. Di natin siya dapat patawarin ng basta-basta. Siyempre hindi, maayos pa ang imahe ng brand. Pero kung ang core technology ay naibunyag, paano nyo iaayos yon? Naku, Ginong Yao! Sinasabi ni Fang Wenyi na balak niyang magkakalat ng kaguluhan sa ating core technology. Ano? Ang kumpanya ng drone, ang pinakamahalaga ay ang core technology at core data. Kung mamonopolize ang teknolohiya at malik ang data, ang inyong Feiyue Group ay mawawalan ng saysay ang inyong kumpanya. Fang Wenyi, pinapayuhan kita na tumigil ka na sa tamang oras. Yao Ruo Yuan, may mukha ka pang magsabi niyan. Kung hindi dahil sa'yo kanina, magagalit kaya si Sange? Sange! Kuya mo ba yan? Basta-basta ka na lang tumatawag. Ang aming pamilyang Fang at pamilyang Xie ay magkakamag-anak na sa lalong madaling panahon. Kaya ang binata ng pamilyang Xie ay natural na magiging kuya ng aking anak. May problema ba? Mga ginang at ginoo, kayo ba ay tutulong pa sa masama? Si Ginoong Fang ay nakatatanda kay Chairman Xie. Sinabi niya, basta't tulungan siya nagibain ang Feiyue Group, hindi kami mawawala ng benepisyo. Yao Ruo Yuan, huwag ka nang lumaban. Pinapasugod ko na ang mga tao sa mga computer ng inyong technical department. Ang pinaghirapan mong ito ay malapit ng masira. Titingnan ko kung sino pa ang makakapagligtas sa'yo ngayon. Ako?
Parang si Ginong Sichen to yung pangalawa sa magkakapatid. Si Sichen. Pangalawang Ginoo, isa siyang napakagaling na eksperto sa makabagong teknolohiya. Paano nangyaring yun? Nandito rin siya para tulungan tayo. Yao Ruoyuan, yung nangyari kay pangatlong Ginoo kanina, aksidente lang yun. Hindi mo kayang pantayan ang pangalawang Ginoong ito. Xiaodi, sige puntahan mo na siya at batiin mo ang magiging pamangkin mo. Magandang araw po, pangalawang Ginoo. Ako po si... Aray? Pangalawang Ginoo, bakit mo ako sinampal? Narinig ko ng malinaw ang lahat ng sinabi ninyo. Gusto ninyong nakawin ang core data ng Feiyue Group at kontrolin ang kanilang core technology. Kaya ako na mismo ang mamumuno sa drone manufacturing team ng Feiyue Group. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na sumalungat sa akin. Ang pogi mo ngayon, Xiao Chan Ang ganda ng sampal mo, diretsahan. Naku, tumawag na sa akin si Didi at sinabi niya ang nangyari. Ang pamilyang Feng na ito, naglakas loob pang gamitin ang pangalan ng pamilyang Xie para mang-api sa labas. Ma, hindi mo ba sila pagtutulungan? Sinabi ko na sa kanila, sila mismo ang ayaw maniwala. Kasalanan ko ba yon? Mas curious ako ngayon kung ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila ang totoo sa katotohanan. Ginoong Fang, bakit ganun ang trato sa inyo ng pangalawang binata? Sa tingin ko, hindi talaga kayo kamag-anak ni Chairman Xi. Hindi ba't kayo ang nagtutulungan para lokohin kami? Pa, hindi na kami pinaniniwalaan. Mag-isip ka nga ng paraan. Huwag muna kayong magpanik. Pag-isipan ko muna. Oo nga pala, may numero ako ng pinakamayaman sa Binzhou, si Heiji Zhou. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng tawagan ko siya. Oo, ako ito. Sir He, nasa bulwagan ako ngayon. Hoy, pwede ba kayong pumunta agad dito? Sige, maghihintay ako. Ruoyuan, kilala mo ang pangalawang binata ng pamilya Xie? Anak ko rin siya. Ginang Yao, totoo ba ang sinasabi ninyo? Pareho silang anak ninyo? Kung ganun, kayo nga talaga ang matandang ginang ng pamilya Xie? Imposible yan. Ex-girlfriend ko si Yao Ruoyuan. Kung siya ang matandang ginang ng pamilya Xie, paano ko hindi malalaman? Marami kang hindi alam. Ang ganitong okasyon ay hindi talaga dapat na pinupuntahan ninyo. Sekretary Tang, hanapan mo sila ng magpapaalis sa kanila. Mga gwardiya. Sampahan. Tulungan nyo kami. Sasayangin mo lang ang oras mo. Hindi talaga kayo miyembro ng pamilya Xie. Huwag nyo nang asahan na sila ang magiging tagapagtanggol ninyo. Dalhin nyo na. Sinong may lakas ng loob na galawin ang matatanda ng aming pamilyang Xie? Ginoong He, sa wakas dumating ka na. Hindi sila naniniwala sa aking pagkakakilanlan. Kanina pa, muntik na nila akong pinalayas. Tama, Ginoong He. Kailangan mong ipagtanggol kami. Talagang dinala niya si Ginoong He. Si Ginoong He ang pinakamayaman sa Binzhou. At siya rin ang tagapamahala ng Hengyun Group sa Binzhou. Sa tingin ko, hindi pangkaraniwan ang relasyon niya kay Fang Wenyi. Ikaw ba? Ikaw ba ang gustong magpalayas sa aming matanda mula sa pamilya Xie? Matanda mula sa pamilya Xie? Yung kasunduan sa donasyon? Ikaw ang nagbigay sa kanya? Tama. Ang kasunduan sa donasyon, personal na ipinagkatiwala sa akin ni Chairman Xie na asikasuhin. Ang pagkakakilanlan ni Ginoong Fang ay tiyak na tama. Kaya pala, tunay nga siyang matanda ng pamilya Xi. Pero kanina, yung pangalawa at pangatlong anak na lalaki ng pamilya Xi ay hindi siya tinanggap. Dumaan na ang dalawang binata? Ginoong He, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Kanina unang beses lang kaming nagkita ng dalawang binata ng pamilya Xie, kaya hindi maganda ang naging pakikitungo nila. Kapag kami ay ikinasal na at naging magkakapamilya, magiging malapit na kami. Tama, Ginoong He. Ngayong araw, ang mga taong ito ay patuloy na nang-aapi sa amin. Wala silang respeto sa pamilya Xie. Ginoong He, ano ang gagawin natin? Ang lakas ng loob mo. Ikaw ba? Ikaw ba ang nagpahiya sa aming matanda mula sa pamilya Xie sa harap ng lahat? Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Pinapaluhod mo ako sa kanya para humingi ng tawad? Ano? Ang estado ni Ginoong Fang sa buong pamilya Xie? Kakaunti lang ang may lakas ng loob na gambalain siya. Ano ka ba? Alamin mo, silang mga yon ang unang nanggulo ng walang dahilan. Wala akong pakialam dyan. Ang alam ko, ikaw ang nakagalit kay Ginoong Fang. Kaya kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. At hindi ka dapat tumayo ng walang utos mula kay Ginoong Fang. Ikaw na hindi makapag-iba ng tama sa mali at baligtarin ang katotohanan, karapat dapat bang maging pinakamayaman sa Binzhou? Karapat dapat bang maging kinatawan ng Hengyun Group sa Binzhou? Mukhang ayaw mo pala. Kung ganoon, Manager Yuan, turuan mo siya kung ano ang ibig sabihin ng disiplina. Sige. Ano pang hinihintay ninyo? Protektahan ninyo si Boss Yao. Secretary Tang, ayos ka lang ba? Kayong mga to, wala talagang malas. Yung paggulo ninyo sa pintuan kanina, nabalisa na ang chairman. Ngayon, naglakas loob pa kayong magkagulo sa bulwagan? Talagang naghahanap kayo ng kamatayan. Manager Yuan, alam mo ba kung bakit nabalisa ang chairman sa nangyari sa pintuan kanina? Ano ang gusto mong sabihin? Noon ang chairman ay tumanggap ng tawag. Ang tawag na yon, ako ang tumawag. Ano, may numero ka ng chairman? Ano ang relasyon mo sa chairman?
Anak ko siya. Anong ginagawa mo? Alam ko na nga, Yao Ruoyuan, ganito na naman ang sasabihin mo. Hoy, tama nga ang hinala ko. Gefang, ano po ang ibig sabihin nito? Jihe, ang babaeng ito, dahil sa konting edad niya, paulit-ulit na nagpapanggap bilang matriarch ng pamilya Xi, ang ganitong pag-uugali, dapat parusahan ng mabigat para magsilbing babala sa iba. Jifang, totoo ba ang sinasabi mo? Peke ang sinasabi niya tungkol sa matatanda ng pamilya Xie. Ano sa palagay mo? Kalokohan yan. Ang bagay na ito, ako mismo ang gumawa. Imposibleng maging peke. Paulit-ulit mong pinag-aalinlangan ang pagkatao ni Jifang. Sa tingin ko, may masamang balak ka. Sinasadya mong guluhin ang sitwasyon dito. Manager Yuan, siraan mo ang bibig niya. Sige po. Tigilan mo yan. Maaasahan talaga ang pinakamayamang tao sa lungsod na si He. Pagdating, naayos na agad ang problema. He, siya ang tiwaling tauhan ng pamilya Xi. Kailangan pa bang pag-usapan ang kakayahan niya? He, maganda ang ipinakita mo. Sa harap ng pamilya Xi, magandang salita para sa'yo. Salamat, Jifang. Ano pang hinihintay ninyo? Gawin na. He Jizhou, pag-isipan mong mabuti. Si Qi Jingtong ay anak ko. Kung may mangyari sa akin, hindi ka niya palalampasin. Tigilan mo yan. Gawin na. Opo. Tigilan mo yan. Tawagin ang mga tauhan. Itapon siya. Ipagbigay alam ito. Mula ngayon ang mga pamilyang Fang at Kong ay hindi na maaaring tumapak sa pintuan ng Shanshui Hotel. Siya yun. Siya ang panganay na anak ng Hengyun Group. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Sino sa inyo ang makakapagpaliwanag nito? Anong ginagawa ninyo rito kanina? Boss Shepo. Ito yung tao. Kanina pa siya nang iinsulto sa matanda ng aming pamilyang Xie. Balak ko siyang turuan ng leksyon. Matanda ng pamilyang Xie? Aling matanda? Yang Master Xie ako to, si Fang Wenyi. Dati sa Shanshui Hotel, nagkita tayo. Ikaw pala yun. Ang nagkukunwaring gustong pakasalan ang matandang ginang ng aming pamilyang Xie. Hindi naman ako ang nagkukunwari. Ito ay kasunduan sa pagbibigay regalo mula kay Chairman Xi sa akin. Ang mga pamilyang Xie at Fang ay magkakasal na sa lalong madaling panahon. Ikaw? Ang gustong pakasalan ng nanay ko? Alam mo ba kung sino siya? Sa kasunduang ito, wala namang lagda. Kaya hindi ko rin alam ang tunay na pangalan ni matandang ginang Xie. Sa totoo lang, matagal mo na siyang nakita. Ang nanay ko ay si Yao Ruoyuan. Ang nanay mo ay si Yao Ruoyuan? Tama. Seryoso ba? Sinasabi mo na si Yao Ruoyuan ang nanay mo? At siya rin ang senyora ng pamilya Xi. May problema ba? Kayang-kaya ninyong gawin ito sa nanay ko? Ang lakas ng loob ninyo. Talagang malaki. Ginoong Xi, wala kaming kasalanan. Talagang hindi namin alam. Senyora pala siya. Patawarin ninyo na kami. Ginoong Xie, lahat ito dahil sa taong ito. Inakit kami ng taong ito. Kaya namin na-offend ang senyora. Ginoong Xie, maging maawain kayo, Ginoong Xie. Matagal na kayong nagtatrabaho sa pamilya Xie, pero wala pa rin kayong pangunahing paghuhusga mula ngayon. Kayo ay tinanggal na, He Jizhou. Ang posisyon mo bilang pinakamayaman sa Binzhou. Matagal na rin, dapat na ring palitan. Ginoong Xie, bigyan ninyo pa ako ng isang pagkakataon, Ginoong Xie. Layas! Senyora, hindi namin sinasadya ang pag-offend noon. Lahat ito dahil naniwala kami sa kasinungalingan ng taong iyon. Opo, senyora. Tutulungan naming parusahan siya. Tama na, wag nang magsalita. Ilabas ninyo silang lahat. Tapos na ang lahat. Ganap na tapos na. Dumating na si Xi Jingtong, chairman ng Hengyun Group. Ginoong Xie, tatay. Si Ginoong Xie. Oh, kuya, puntahan mo si Ginoong Xie para magpaliwanag siya. Ginoong Xie. Ikaw ba ay... Ako si Fang Wenyi. Hindi ba't kayong lahat ang nag-utos na pakasalan ko ang matriarch ng pamilya Xi? Ano? Ang kasunduan sa pagbibigay na ito, hindi ba kayo ang nagbigay nito sa akin? Ngayon, espesyal akong dumating para dumalo sa birthday party ng matriarch. Pero ang panganay na anak ninyo, pinapalayas ako. Ginoong Xie, kailangan ninyong ipagtanggol ako. Xiaobin, ano ang nangyayari rito? Ginagamit nila ang pangalan ng pamilya Xie para apihin ang nanay natin. Ginagawa ko lang ang ginawa nila sa atin. Ginagawa ko rin sa kanila. Hindi totoo iyon, Yao Ruoyuan. Kung siya nga ang matriarch ng pamilya Xi, matagal na kaming magkasama, alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Dapat matagal ko nang alam. Hindi siya kay sino? Sarili kong ina, magkakamali ba ako? Ginoong Xie, totoo ba ang sinasabi nila? Si Yao Ruoyuan ba talaga ang ina ninyo? Totoo. Ipapakilala ko sa inyong lahat. Ito ang aming matriarch ng pamilya Xie, si Yao Ruoyuan. Ngayon ang kanyang birthday party. Ano? Yao Ruoyuan, masaya ba ang pagluloko mo sa akin? Palagi kitang itinuring na isang ordinaryong tao. Ngayon sasabihin mo sa akin ang totoo mong pagkatao ay ang matriarch ng pamilyang Xie? Nabulag ako sa katotohanan. May saysay ba yon? Alisin mo ang marumi mong kamay.
Fang Wenyi, masyado kang mayabang. Noong una, nang makasama kita, gusto ko lang talagang magkaroon ng maayos na buhay. Pero sinabi mo na may pangarap kang hindi natupad at gusto mong makamit. Kaya tinalikuran ko ang lahat, ginamit ang 2 taon ng pagsisikap para itatag ang Feiyue Group para sa iyo. Pero sa huli, napagtanto ko na kumpara sa kayamanan at kapangyarihan, ang nararamdaman natin sa isa't isa ay walang halaga sa iyo. Pinagsisisihan kong nakilala kita. Ruo Yuan? Nagkamali talaga ako, humihingi ako ng tawad sa iyo. Karapat dapat akong mamatay, Ruo Yuan. Ruo Yuan, patawarin mo ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, sisiguraduhin kong magiging mabuti ako sa iyo. Huli na ang lahat. Hindi ka karapat dapat sa aking kapatawaran. Lahat ng sinasabi mo ngayon ay hindi totoo. Nagsisisi ka lang dahil nawala ang lahat ng itinayo ko para sa iyo. Nawala. Ang posibleng suporta na maibibigay sa iyo ng pamilyang Xie. Kung ako ngayon ay isang ordinaryong tao lang, magmamakaawa ka pa ba sa akin? Paalisin mo sila. Kumusta po kayong lahat? Ngayon ay ang kaarawan ng aking ina na si Yao Ruoyuan. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Tulad ng alam ninyong lahat, ang aking ina na si Yao Ruoyuan sa kanyang sariling pagsisikap ay itinatag ang Feiyue Group. Nakipagsapalaran siya sa mundo ng negosyo at nagtayo ng sariling imperyo. Siya rin ang naging huwaran para sa amin naming mga anak. Kaya sa espesyal na araw na ito, sama-sama nating batiin si Ging Yao Ruoyuan ng maligayang kaarawan. Inay, maligayang kaarawan. Inay, maligayang kaarawan. Salamat sa inyong lahat at salamat din sa aking mga anak. Ruo Yuan. Pakasal ka na sa akin. Mula nang muling makita kita, hindi ko na mapigilan ang sarili ko na hindi ka maisip. Nung mga nakaraang taon, may gusto na ako sa'yo. Hanggang sa ikinasal ka na, saka lang ako sumuko. Ngayon ayoko nang magkaroon ng pagsisisi. Ruo Yuan, bigyan mo ako ng isang pagkakataong alagaan ka. Inay, tingnan mo kung gaano katapat si Tito Cheng. Inay, sinuri na namin si Tito Cheng para sa'yo. Talagang mapagkakatiwalaan siya. Oo nga. Inay, pumayag ka na kay Tito Cheng. Pakasal ka sa kanya. Sige. Kaya tayo na lang ang magsasama sa buhay. Wow,